Isang babaeng nag-aral ng violin sa loob ng 4 na taon, ngunit sa kanyang unang pagtatanghal, ay agad siyang inalis ng isang profesional na guro dahil sa sobrang lakas ng tunog ng violin, dahil sa labis niyang pagpapahalaga sa bawat sandali na pinaghirapan niya sa loob ng 4 na taon. Kaya kahit na pinalayas o tiningnan ng mga tao nang may paghamak, ang isang kawawang babae ay nagsalita pa rin, humihingi ng isang pagkakataon sa guro. Ngunit sa huli ay sinigawan at tinanggihan ng malupit. Ang isang mahinang babae na nakarinig ng mga nakakasakit na salita ay agad na umiyak. Ang katapatan na ito ay napansin ng isang lalaking nakaupo sa isang sulok. Sinadya niyang ibagsak ang sheet music upang mabawasan ang tensyon sa atmosfera. Sumulyap ang guro sa lalaki. Gayon din pinigilan ang kanyang galit sapagkat sa huli, ang lalaking si Chon ay isang sikat na pandaigdigang pianista, hindi isang hamak na tao na maaaring kagalitan. Maaari lamang siyang sumuway sa patakaran na hayaang manatili ang babae. Ngunit nang umupo si Song-a at inayos ang kanyang damdamin, naghahanda na siyang magtanghal muli, sumiklab muli ang galit ng guro at direkta siyang pinalabas. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpumilit si Song-a, kundi tahimik na tumayo at umalis. Ang 4 na taon na pagtugtog ng violin ay hindi maganda, hindi dahil hindi siya nagsumikap. Si Song-a ay nagsumikap ng maraming ulit kaysa sa karaniwan, ngunit dahil sa mahina niyang talento, hindi niya nakamit ang mga resulta. Biglang tumunog ang telepono, ang kanyang matalik na kaibigan ay dumating upang panoorin ang kanyang pagtatanghal, at lalo itong nagpalala ng kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag kay Minsung kung makikita siya nito, na paalisin na naman siya. Nagtago si Song-a sa banyo upang pakalmahin ang kanyang damdamin, hanggang sa matanggap niya ang mensahe ni Minsung na dahil sa sold out na ang mga tiket, hindi ito makakapasok sa venue. Ito ay nagbigay sa kanya ng kaluwagan, ngunit sa sandaling ito, narinig niya ang mga kaklase sa labas na pinag-uusapan siya. Lumabas na halos lahat ng estudyante ng music major, pagkatapos ng pagtatapos, ay mag-aaral sa ibang bansa at ang profesional na tagumpay ni Song-a ay hindi kapansin-pansin. 4 na taon siyang nag-aral, ngunit hindi pa rin nakatapos. Ang kinatatakutan niya ay nangyari. Sa sandaling ito, nakatanggap si Song-a ng isang email na tinanggihan ang kanyang aplikasyon para sa pag-aaral sa ibang bansa. Ang pagtugtog ng violin sa entablado ay palaging pangarap niya, bagaman hindi sapat ang kanyang talento. Hindi niya naisipang sumuko, ngunit ang katotohanan ay malupit. Ang pag-asa lamang sa sariling sigasig ay walang silbi. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at determinasyon, ngunit ang pagkakaiba sa talento sa musika at likas na kakayahan ay hindi mababayaran ng lakas ng loob. Maaari pa rin siyang tumayo lamang sa ilalim ng entablado, nanonood ng pagtatanghal ng iba. Nang ang bawat perpektong nota ay bumuhos mula sa mga daliri ni John Young, ang musika ay lumipad sa entablado, na nagparamdam kay Song-a na siya ay maliit at mahirap. Labis siyang nababagabag. Pagkatapos ng pagtatanghal, inimbitahan siya ng kanyang kaklase. Sumali si Song-a sa job recruitment ng Kyungho Group. Sinabi ni Song-a na pag-iisipan niya muna dahil ang pagpasok sa kumpanya ay nangangahulugan din ng pagtalikod sa pagtatanghal at pagiging kawani ng logistics. Nang lumabas si Song-a sa teatro, nakita niya si Minsung na nakikipag-selfie kay John Young. Napansin din ni John Young si Song-a. Ang matibay na babaeng ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Inaliw niya ito, mahirap ang araw mo ngayon. Ikinagalak ito ng kanyang matalik na kaibigan at inanyayahan siyang kumain upang magdiwang. Nag-aral siya muli sa loob ng 4 na taon para lamang ituloy ang kanyang pangarap sa musika. Gayunpaman, dahil sa kanyang napakahinang talento, wala siyang pagkakataon na magtanghal sa entablado. Siya ay 29 taong gulang na ngayon at sa tuwing umuwi siya, kailangan niyang harapin ang mga kritisismo ng kanyang ate at ina. Pinayuhan nila siyang talikuran ang ilusyon at maghanap ng trabaho bilang isang manggagawa ng may kapayapaan ng isip at harapin ang katotohanan. Sa huli ay pinili ni Song-a na sumuko at nagdesisyong magtrabaho sa Kyungho Group. Bagamat nagtatrabaho siya sa likod ng entablado bilang tagaplano, maaari niya itong tanggapin basta't may kaugnayan ito sa musika. Kasabay niya ring pumasok sa trabaho ang kanyang kaklaseng si Haena. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Jung-in, mabilis na nasanay si Song-a sa kapaligiran ng trabaho, ngunit ginagamit pa rin niya ang kanyang libreng oras upang magpatuloy sa pagsasanay. Lubos na hinangaan ni Jung-in ang masipag na babaeng ito, kaya pinayagan niya si Song-a na gamitin ang silid pagsasanay kapag walang tao, na labis na nagpaluha sa kanya. Gayunpaman, nang pumunta siya sa silid pagsasanay ngayon, nakita ni Song-a ang pianista na si John Young, ang kanyang nagniningning na imahe, kasabay ng matamis na tunog ng piano ay nagpanganga kay Song-a. Biglang tumunog ang telepono, sinira ang katahimikan. Nagmadaling tumakbo si Song-a na ikinataka ni John Young. Sa gabi, nagkaroon ng salu-salo ang kumpanya. Unang beses sumali ni Song-a kaya medyo nahirapan siyang umayon. Napansin ni Jung-in na wala pa rin si John Young kaya inutusan niya si Song-a na salubungin siya sa pinto. Sinamantala rin ni Song-a ang pagkakataong ito para igalaw ang kanyang manhid na mga paa. Maya-maya, nakita niya si John Young na huli. Nagbatsian silang dalawa ng may pag-aatubili. Nang maghahanda na silang pumasok, napansin ni John Young ang manhid na mga paa ni Song-a. Nagmalasakit si John Young na manatili sa labas kasama niya sandali. Medyo nahihiya si Song-a at sinabing manatili na lang ng 30 segundo pa. Naisip ni John Young na napaka-interesante ng babae sa harap niya. Nalaman niyang si Song-a ang magiging tagapamahala niya sa susunod, kaya nagkusa silang magpalitan ng contact information. Sa pagkain, nalaman nilang magkaedad pala sila. Nagbiro pa si Jung-in na maaari silang makipag-ugnayan pa ng mas madalas, na ikinahiya ni John Young. Sinabi rin ni Song-a na si John Young ang idolo na hinahangaan niya. Pag-uwi niya, nakatanggap si Song-a ng tawag mula kay President Yoo. Lubos siyang natuwa, kahit na si President Yoo ang ex-boyfriend ni Minsung, lihim niya itong minamahal sa loob ng 8 taon. Bukas,
Si Presidente Yoo ay uwi at makikipagkita kay Song-a sa airport. Sa ikalawang araw, maagang dumating si Song-a sa airport at maingat na naglagay ng lipstick. Puno siya ng pag-asa para sa pagkikita kay Presidente Yoo. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumawag si Min-sung. Ito ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Song-a. Hindi niya alam kung paano haharapin si Min-sung. Sa huli, hindi pa rin niya sinagot ang tawag. Labis ang pagka-guilty ni Song-a. Malinaw na alam niyang ex-boyfriend iyon ni Min-sung at lihim pa rin gusto ni Min-sung si Presidente Yoo. Hindi niya alam kung tama ba ang ginagawa niya. Kung gusto mo ang ex-boyfriend ng matalik mong kaibigan at lihim pa rin gusto ng kaibigan mo ang lalaki, ano ang gagawin mo? Pagdating ni Song-a sa airport para sunduin si Presidente Yoo, nakita niya si Jeon-young na sumasalubong din sa isang tao. Habang naghihintay, nagsimula silang mag-usap. Biglang tinanong ni Jeon-young si Song-a kung anong klaseng musika ang gusto niya. Sumagot si Song-a na Brahms, ngunit sina Clara at Schumann. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jeon-young at medyo napilitan. Nagtanong siya kung tungkol sa hindi posibleng pag-ibig ba ang lahat ng ito. Sinabi niya na tungkol ito sa pagkakaibigan ng tatlong tao. Bigla siyang nagtanong kung gusto niya si Brahms. Sinabi niyang hindi niya gusto si Brahms. Ang taong pinakamamahal ni Brahms sa buong buhay niya ay isang nakatatandang musikero at pinakamalapit na kasamahan na asawa ni Schumann, si Clara. Si Clara ay isa ring musikero at madalas na tumutugtog ng mga komposisyon ni Brahms. Palagi siyang sinasamahan ni Schumann, kaya si Brahms ay tahimik lamang na nananatili sa tabi ni Clara. At nabuhay siyang mag-isa sa buong buhay niya. Sa simula, hindi maintindihan ni Song-a kung bakit ganoon ang sagot ni Jeon-young. Sa sandaling ito, nalaman niyang si Jeon-young ay katulad niya, nahulog sa isang pag-ibig na tulad kay Brahms. Nag-usap ng ilang simpleng salita ang 5 tao sa airport at pagkatapos ay umuwi na sila. Sa gabi, nag-organisa si Min-sung ng isang grupo ng mga kaibigan upang salubungin si Dong-yoon. Huli nang dumating si Song-a at nagkunwari siya ngayon lang nakita si Dong-yoon. Walang kamalay-malay si Min-sung na nagtanong kay Song-a kung bakit hindi siya sumagot sa tawag. Sinamantala ni Song-a ang pagkakataon na batiin si Dong-yoon upang ilihis ang usapan. Hindi lamang hindi napansin ni Min-sung, kundi nagreklamo pa kay Song-a na nag-text siya kay Dong-yoon ngunit hindi ito sumagot. Sa pagkakataong ito, naghintay pa pagkatapos lumabas ng airport. Saka lang siya sinabihan, hindi makapaniwala si Min-sung na ang dalawang taong pinagkakatiwalaan niya ay palihim na nagkita ng hindi niya alam. Sa kabilang banda, si Jeon-young at Hyun-ho ay nakaupo sa tabi ng ilog, umiinom ng beer at nag-uusap. Matagal nang hinahabol ni Hyun-ho si Jung-kyung sa loob ng 15 taon at ngayon ay nagsimula na rin silang mag-date. Kahit na gusto rin ni Jeon-young si Jung-kyung, si Hyun-ho ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Maaari lamang niyang itago ang damdaming ito sa kanyang puso. Hindi maiwasang maalala ni Jeon-young ang tagpo kung saan kusang lumapit si Jung-kyung at hinalikan siya pagkatapos ng kanilang pagtatanghal kamakailan. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ni Jeon-young kung bakit ginawa iyon ni Jung-kyung. Kinabukasan, inanyayahan ni Jeon-young si Jung-kyung na magkita sa isang coffee shop. Sinabi niya na huwag na itong magbiro pa, ayaw niyang magkamali ng intindi si Hyun-ho. Biglang nagtanong si Jung-kyung kung dapat ba siyang magpakasal dahil matagal na silang magkakilala ni Hyun-ho. Nagtanong siya kung totoo ba ang sinasabi nito, ngunit sinabi nitong nagbibiro lang siya. Itinago ni Jeon-young ang sarili niyang damdamin para sa kanyang matalik na kaibigan. Samantala, pumayag si Jung-kyung na makipag-date kay Hyun-ho upang subukan kung gaano siya kahalaga kay Jeon-young. Sa kabilang banda, upang mapalaki ang impluwensya ni Jeon-young, nagdesisyon ang kumpanya na bumuo ng 3 kataong banda na binubuo ni na Jeon-young, Hyun-ho at Jung-kyung at inatasan si Song-a na mamahala sa mga kaugnay na gawain. Nagkataon, habang bumibili ng kape, narinig ni Song-a ang pag-uusap ng 2 tao. Matapos dalhin ni Song-a ang kape, nakita niyang kumpleto na ang lahat. Napansin ni Jeon-young na binigay ni Song-a sa lahat ang buong kape at naiwan sa kanya ang kalahating baso ng natapong kape, kaya sinubukan niyang makipagpalit kay Song-a. Ang eksenang ito ay nagparamdam ng kaunting inggit kay Jung-kyung na nakaupo sa tapat dahil hindi kailanman uminom si Jeon-young ng kape noon. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ang 4 sa bar ni Hyun-ho. Si Hyun-ho, na walang kamalay-malay, ay nagkwento tungkol sa kanyang pag-ibig kay Jung-kyung. Nang hawakan ni Hyun-ho ang kamay ni Jung-kyung at umamin, palihim na tiningnan ni Song-a si Jeon-young. Siguro sa oras na ito, siya lang ang nakaramdam ng pinigilang damdamin ni Jeon-young. Pagkatapos nito, pumunta sila sa silid pagsasanay. Umupo si Jeon-young sa piano. Iniling ni Hyun-ho kay Song-a na pumili ng isang piyesa ng musika na gusto niyang pakinggan. Nang makita niyang masayang pumayag si Jeon-young, tila sinapian si Song-a at sinabing gusto niyang pakinggan ang Key Fantasy ni Schumann. Ngunit pagkasabi niya nito, agad siyang nagsisi. Ang Key Fantasy na ito ay nagdadala ng paghahangad at pag-asa na minsan ay inialay ni Jeon-young kay Jung-kyung at nagtatago rin ito ng malalim na pangarap at pag-ibig ni Jeon-young para sa magagandang damdamin. Si Hyun-ho lang, sa kanyang walang ingat na personalidad, ang hindi nakapansin sa kakaibang bagay. Nagpakilala si Hyun-ho tungkol sa A Fantasy na tutugtugin ni Jeon-young. Biglang itinaas ni Song-a ang kanyang kamay at sinabing, sa totoo lang, okay lang na ibang kanta ang pakinggan. Ngunit nagpumilit si Jeon-young na tutugtugin niya ito. Sinabi pa niya na makinig silang mabuti dahil hindi na niya ito tutugtugin pa. Alam ni Song-a na ang linyang ito ay sinasabi ni Jeon-young kay Jung-kyung. Gusto rin niyang gamitin ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng Key Fantasy na laging kasama niya upang magpaalam sa kanyang dating sarili. Ang departamento ng pagpaplano ay naghahanda
handa para sa pagtatanghal ng tatlong kataong grupo. Inutusan ni Jung In si Song A na bumili ng mga tsisi ni John Young. Pagdating niya sa music store, napansin niyang ang poster na para kay John Young ay napalitan na ng isang bagong pianista. Nang makita ito ni Haena, nang uyam siya na nagsasabing si John Young ay umuwi lang dahil hindi siya nakayanan sa ibang bansa. Ngayon, umaasa na lang siya sa kanyang kagandahan upang sumikat, kung hindi, mas magiging malala pa ang sitwasyon. Nang aakma pa lang sanang sumagot si Song A, tumalikod na si Haena at umalis. Ngunit pagkatapos, nalaman niyang si John Young ay nasa likuran lamang. Alam nila nang hindi na kailangang magsalita, na tiyak na narinig niya ang kanilang pag-uusap. Matapos magbatian ang dalawa sa katahimikan at may pag-aatubili, umalis agad si John Young. Si Song A, matapos kumalma, ay humabol upang magpaliwanag, ngunit dahil hindi pa siya nakakabayad ay nag-alarma ang sensor, kaya napigilan siya. Kinabukasan, nagsagawa ang kumpanya ng bagong recruitment. Si John Young ang inatasan sa piano accompaniment, ngunit hindi pa niya natugtog ang piyesa. Kailangan niya ng isang assistant na marunong magbasa ng sheet music para mag-turn ng pahina, at si Song A lang ang marunong magbasa ng sheet music doon. Kaya hiniling ni John Young kay Song A na tulungan siyang mag-turn ng sheet music. Ito ang unang beses na nag-collaborate si John Young at Song A sa isang pagtatanghal. Bagamat si Song A lang ang inatasan na mag-turn ng sheet music para kay John Young, nagkaroon sila ng kakaibang pagkakasundo. Gayunpaman, nakita ni Jung Kyung ang eksenang ito. Dahil sa inggit, gumawa si Jung Kyung ng hakbang bilang ganti. Lumabas na iningatan pala ni John Young ang panyo na ibinigay ni Jung Kyung. Sa tulong ni John Young, matagumpay na natapos ang bagong recruitment. Gayunpaman, pagkatapos nito, sinabi ng propesor na walang emosyon ang musika ni John Young. Kahit na sa perpektong teknik, maaari pa ring makakuha ng 8 o higit pa, ngunit hindi pa rin siya makatugtog ng musikang hindi malilimutan. Kung gusto mong lampasan ang sarili, huwag kang matakot, sundin mo lang ang iyong puso. Nang aalis na si Song A, hindi napigilan ni John Young na tanungin si Song A. Mula sa pananaw ng isang tagapakinig, nasiyahan ba siya sa pagtatanghal niya ngayon? Ngunit narinig niya ang eksaktong parehong mga salita mula kay Song A. Ayon kay Song A, ang pagtatanghal ay dapat na makapukaw ng damdamin sa sarili at iparating ang damdaming iyon sa tagapakinig. Sinabi niya na kumpara ngayon, mas gusto niya ang pagtatanghal sa silid pagsasanay noong araw na iyon. Kahit na napakahusay ng pagtatanghal ngayon, hindi niya maintindihan kung bakit palagi niyang naalala ang pagtatanghal noong araw na iyon. Parang tinamaan ang puso niya ng kung ano. Ang mga salita ni Song A, agad na nagbigay liwanag kay John Young. Ito rin ang kanyang orihinal na kaisipan noong nag-aaral siya ng piano. Noong araw na iyon, nagtanghal si John Young ng may damdamin para kay Jung Kyung at nabigyan din ng kaluluwa ang musika. Pagkatapos maghiwalay ang dalawa, pumunta si John Young sa isang bar. Ang mga salita ni Song A ay patuloy na umalinggaw sa kanyang isip. Hindi niya inaasahan na babalik si Song A at magtatanong kung maaari siyang umupo sa tabi niya. Sinabi niyang syempre, marahil si John Young mismo ay hindi napansin na sa tuwing nakikita niya si Song A, siya na dating tahimik ay hindi mapigilang magsalita. Si Song A at John Young ay may ganap na magkakaibang karanasan sa buhay. Bagamat palagi siyang nakakakuha ng magagandang resulta sa bawat kompetisyon, bago at pagkatapos ng bawat kompetisyon, labis na nagdurusa ang kalooban ni John Young. Hindi lang bulaklak at palakpakan ang kasama niya, kundi pati na rin ang walang katapusang kalungkutan at pag-iisa. Nang marinig ito, labis na nagulat si Song A. Hindi niya inaasahan na sa likod ng tila nagniningning na anyo ni John Young, mayroon pala siyang ganoong kalaking sakit na dinadala. Inimbitahan ni Jung Kyung si John Young na manood ng konsyerto, ngunit natatakot siyang tanggihan siya nito, kaya sinabi niyang si Hyun Ho ang gaganap bilang cellist sa pagtatanghal. Gaya ng inaasahan, pumayag si John Young. Sa kabilang banda, nang makauwi si Song A sa bahay ng kaibigan ng kanyang ina, nagbigay siya ng 2 magkatulad na tiket. Kaya inimbitahan niya si Minsong na sumama, ngunit hindi niya inaasahang tatanggi si Minsong nang hindi nag-iisip. Agad na nagpadala ng mensahe si Song A kay Dong Yoon. Kahit nalihim lang niyang gusto si Dong Yoon, hindi niya namamalaya na nahawakan niya ang high-tension wire na nagdudugtong sa 3 tao. Ang bibig ng lalaki ay parang demonyo na nagsisinungaling. Nakikipag-usap pa rin si Dong Yoon kay Song A na parang walang nangyari. Nakangiting masaya si Song A. Ang lalaking lihim niyang minahal sa loob ng 8 taon ay palaging nagpapalabas ng kanyang emosyon. Samantala, ang pagkukunwari ni Dong Yoon ay nakita ni John Young. Sa sandaling iyon, inimbitahan ni Jung Kyung si John Young na manood ng konsyerto. Ngunit narinig niyang pinupuna ng katabing manonood si John Young na laos na, hanggang sa napalitan na siya ng isang bagong artista. Nagalit si Jung Kyung nang marinig ito. Lumabas na si John Young pala ang orihinal na inimbitahan sa konsyertong ito. Ngunit tinanggihan niya. Sa sandaling ito, dumating din si Song A sa lugar. Hindi rin nakasama si Dong Yoon dahil may mahalaga siyang gagawin. Nang makarating siya sa kanyang upuan, natuklasan niyang ito pala ang upuan sa tabi ni John Young. Si John Young, na likas na tahimik, ay naging lalong masigla kay Song A. Naalala ang pagpapalit ng kape ni na John Young at Song A. Labis na naiinis si Jung Kyung na nakaupo sa tabi nila. Pagkatapos ng pagtatanghal, nagdesisyon ang ilan na pumunta sa restoran ni Dong Yoon. Bago umalis, bumalik si Song A sa bulwagan. Minsan siyang pinalabas sa concert hall dito. Kahit isang hakbang lang ang layo, ito ay parang isang bangit na mahirap para sa kanya na lampasan. At nasaksihan muli ni Chan Chung ang 7 Diyos na ito na nagpunta sa bar. Hindi makontak ang telepono ni Dong Jun. Nakita ni Han Ho
Senado at naitala na presidente si Dong Jun. Nakita ni Jun ang kakaibang pagtawag at inakala na napakakaraniwan ang relasyon ng dalawa, ngunit sa katunayan ito lamang ang paraan upang itago ni Song E ang kanyang sikreto. Ang espiritu ng paghuhukay ng problema ni Han Ho ay nagbigay kay Song E ng kaunting pag-aalangan, buti na lamang at mabilis na pinalitan ni Chan Jung ang usapan upang bawasan ang pagkailang ni Song E. Gayunpaman nang pumunta si Chan Jung sa banyo, hindi sinasadyang narinig niya ang pag-uusap sa pagitan ni Dong Jun at ang matalik na kaibigan ni Song E. Nang handa na siyang umalis, narinig niya ang dalawa na binabanggit ang pangalan ni Song E, kaya huminto siya. Naalala ang kakaibang ekspresyon ni Song E nang makita si Dong Jun, agad niyang naintindihan ang katotohanan. Labis siyang naawa kay Song E na hindi alam ang katotohanan. Nang handa nang lumabas si Chan Jung, si Song E naman ang nagtulak ng pinto at pumasok upang hindi makita ni Song E ang nakakahiyang eksena sa harapan. Walang nagawa si Chan Jung kundi isara ang pinto hanggang sa umalis si Min Song sa pintuan. Maya-maya lumabas si Dong Jun na may peking ngiti. Si Chan Jung ay tumingin kay Song E na may ngiti sa mukha, ngunit labis siyang nasaktan. Naalala ang mga salitang sinabi ni Dong Jun. Ang saloobin ni Chan Jung sa kanya ay unti-unting lumamig sa pagtitipon. Tinalakay ng lahat si Brahms. Kahit na hindi tama ang magkagusto sa asawa ng kaibigan, ginugol ni Brahms ang kanyang buhay upang itago ang lihim na ito at piniling itago ang emosyon sa musika. Biglang nagsalita si Dong Kun at sinabing ganoon ding uri ng tao si Chan Jung. Tumingin si Song E kay Chan Jung. Naging awkward ang eksena pagkatapos ng pagtitipon. Unang umalis sina Han Ho at Dong Kun. Inayos ni Dong Jun ang violin ni Song E at inanyayahan si Song E na kunin ito sa bahay niya, samantalang tumingin si Chan Jung na may makahulugang tingin. Birthday ni Song E ngayon. Nagkita sina Chan Jung at Song E sa daan. Nakitang humingiti si Song E nang walang malay sa telepono. Hula ni Chan Jung, mensahe iyon na ipinadala ni Dong Jun. Nagmadaling ipaliwanag si Song E na hindi totoo. Sa katunayan, nakita lang niya ang pangalan ni Dong Jun sa group chat gabi na nang puntahan ni Min Sung si Song E sa trabaho. Nalungkot si Song E nang marinig na hindi makakadalo si Min Sung sa kanyang birthday party, ngunit naghanda pa rin si Min Sung ng regalo para sa kanya. Labis na natuwa si Song E, ngunit pagkatapos umiyak si Min Sung. Sinabi niya kay Song E na nagkamali sila ni Dong Jun pagkatapos uminom, ngunit hiniling ni Dong Jun na itago niya ang sikreto at huwag na huwag sabihin kay Song E. Nang marinig ito, umatras si Song. Unti-unting nawala ang liwanag sa kanyang mga mata nang makita niya si Chan Jung na hindi kalayuan. Na intindihan ni Song E na sadyang hinarangan ni Chan Jung ang pinto noong araw na iyon upang protektahan siya. Ang babae, matapos makipagtalik sa kanyang ex-boyfriend, kinabukasan agad siyang nakipaghiwalay. Hiniling pa niya na panatilihin niya itong lihim at huwag sabihin sa iba. Sinubukan ni Song E na pigilan ang kanyang emosyon. Hindi niya inaasahan na si Dong Jun ay isang masamang tao. Dumaan si Chan Jung, nakita ang eksena at nahulaan din ang dahilan ng pangyayari. Pagbalik sa practice room, wala nang gana si Chan Jung na mag-practice nang bumalik si Song E sa practice room para kunin ang kanyang violin. Nakita niya si Song E na nalulungkot. Gusto ni Chan Jung na magbigay ng panunuyo, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Nang nakatayo si Chan Jung sa lugar, hindi alam kung paano sisirain ang katahimikan. Tinanong ni Song E si Chan Jung bakit niya siya hinarangan sa labas ng pinto noong araw na iyon upang itago ito sa kanya. Sana huwag na itong mangyari ulit dahil mas gusto ni Song E na hindi siya ituring na tanga kaysa masaktan ang kanyang damdamin. Pagkatapos magsalita, umalis na si Song E habang nagliligpit siya ng kanyang gamit. May tumugtog na piano sa likuran. Kahit sinabi niyang ayos lang, alam ni Chan Jung ang sakit sa puso ni Song. Umupo siya sa piano at tinugtog ang Moonlight Sonata na pinakapaborito ni Song E. Ang paborito niyang musika ngayon ay nagdulot sa kanya ng labis na kalungkutan. Nagmakaawa si Song E kay Chan Jung na itigil na ang pagtugtog, ngunit pagkatapos ay nagbago ang tugtog. Tinugtog ni Chan Jung ang Happy Birthday dahil kaarawan ni Song E ngayon. Kasabay ng matamis na tunog ng piano, unti-unting kumalma ang kalooban ni Song E na pagtanto niya na talagang nakakapagpagaan ng damdamin ang musika. Pagkatapos magtanghal, lumapit si Chan Jung kay Song E at sinabing kailangan nilang maging magkaibigan. Ito ay ginawa bilang isang kaibigan. Ang dalawa na nasa gitna ng pag-aalinlangan sa pag-ibig at pagkakaibigan ay sa wakas natagpuan ang init mula sa isa't isa. Sa sandaling ito, kung sa anumang sandali ay kailangan niya ng aliw, maaalala niya ang kasalukuyang sandali na ito, kaya kahit masaktan pa siya, muli alam niya sa araw na iyon na maaari pa rin siyang magpatuloy na maniwala sa pag-ibig. Si Song E matapos ayusin ang kanyang damdamin, nagdesisyon na huwag nang dumalo sa birthday party na inorganisa ni Dong Jun para sa kanya. Sinabi ni Chan Jung na gawin lang niya ang gusto niya, ngunit madalas ay hindi nangyayari ang mga bagay-bagay ayon sa plano. Nagkataon na sumundo sa kanya si Dong Jun at isang kaklase para makapanatag si Song E. Sinamahan siya ni Chan Jung sa hapagkainan. Hindi alam ni Dong Jun na alam na ni Song E ang lahat. Nakita ni Chan Jung si Song E na nagkukunwari na parang walang nangyari habang nakikipag-usap kay Dong Jun at nakaramdam siya ng awa para kay Song E. Nakita niya ang kaklase na gustong kumuha ng litrato para ipadala kay Min Sung. Na hindi dumating si Song E ay biglang naguluhan. Pagkatapos hipan ang kandila, ginamit ni Song E ang kanyang bibig para sabihin kay Chan Jung ang pasasalamat niya. Tumango si Chan Jung bilang pag-unawa. Pagkatapos kumain, tinanggihan ni Song E ang alok ni Dong Jun na umuwi kasama siya. Nagdahilan siya na may kailangan pa silang pag-usapan ni Chan Jung. Pagkatapos ihatid si Dong Jun, umalis silang dalawa, nagkatinginan at sabay na nag-alok na maglakad-lakad. Dahil sa pagkakaintindihan na ito, pareho silang masayang tumawa. Isinalaysay ni Song E ang kwento nilang tatlo nang walang pagtatago. Hindi
hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon ngayon, hindi maiwasan ni Chan Jung na isipin ang kanya sarili. Hindi niya ba naiintindihan ang nararamdaman ni Song Yi sa oras na ito? Ngunit hindi inaasahan ni Chan Jung na malapit na pala siyang susunod ang kanyang kasintahan at ang kanyang matalik na kaibigan ay gumawa ng kasinungalingan para sa kanya. Aksidenteng nalaman ni Han Ho mula kay Jung In-jang bago umuwi si Chan Jung sa bansa. Dinaluhan ni Jung Kyung ang kanyang konsyerto na alala ang pagiging nautal ni Chan Jung nang makipag-usap sa kanya at ang pag-iwas ni Jung Kyung nang kausapin siya. Mayroon ng kaunting pagdududa si Han Ho sa kanyang puso, ngunit dahil labis niya mahal si Jung Kyung sa huli, nagpasya siyang huwag nang maghukay pa sa kaarawan ni Jung Kyung. Espesyal na pumili si Han Ho ng singsing para sa magkasintahan upang ibigay kay Jung Kyung, ngunit tila wala si Jung Kyung sa sarili niya nang tinitigan ni Han Ho ang mga kilos at galaw ni Jung Kyung na puno ng kapalpakan. Nagpasya pa rin si Han Ho na magpanggap na hindi alam ang lahat. Ginamit lamang niya ang aksyon ng pagsusuot ng singsing upang ideklara ang kanyang pagmamay-ari kahit nagpakita ng kaunting pagtuto si Jung Kyung, ngunit isinuot pa rin ang singsing kay Han Ho. Ngunit pagdating ng practice sa hapon, sinabi ni Han Ho kay Chan Jung na ikakasal na siya kay Jung Kyung. Kusang tinanong ni Chan Jung kung pumayag si Jung Kyung, ngunit pagkatapos ay naramdaman niyang may mali sa ilalim ng titig ni Han Ho. Nagpanik ng kaunti si Chan Jung, muntik nang mahulog ang sheet music mula sa music stand. Sa sandaling ito pumasok si Jung Kyung. Naging matalas si Han Ho, napansin niyang tinanggal ni Jung Kyung ang singsing sa kanyang kamay. Ngayon, kahit hindi siya maniwala, kailangan niyang harapin ang malupit na katotohanan. Ang tugtog na musika ay nagpapahiwatig din ng masamang pakiramdam. Ang tatlong tao sa kakaibang kapaligiran ay naging balisado. Nadama ni Dongkwon ang hindi pagkakasundo ng atmosfera at nagmungkahi na sa ibang araw na lang mag-practice. Nakasanayan ni Chan Jung na sabihin na kahit paano maglaro ang dalawa, makikipagtulungan siya ng buong puso. Hindi niya inaasahan na magagalit si Dongkwon dito. Sa unang pagkakataon, hindi inalintana ang damdamin ni Han Ho. Direkta niyang tinanong si Chan Jung kung mailakas loob siyang sundin ang kanyang damdamin. Minsan, nang marinig ito, naramdaman ni Chan Jung na labis na si Dongkwon at agad siyang tumayo at umalis sa practice room. Hindi na siya pinigilan ni Dongkwon. Sa sandaling ito, naintindihan na ni Han Ho ang lahat. Hinabol agad ni Dongkwon si Chan Jung. Tinawag niya si Chan Jung at sinabing bigyan siya ng regalo sa kaarawan na. Marinig niya humihingi ng regalo sa kaarawan si Dongkwon. Diretsahang sinabi ni Chan Jung na hindi siya naghanda ng regalo sa kaarawan para sa kanya, at ang eksenang ito ay narinig ni Song Yi na kararating lang galing sa palikuran. Iniugnay niya ito sa ginawa ni Dongkwon na pagtanggal ng singsing at pagtapon sa lababo kanina. Halos malinaw na ang lahat. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Song Yi. Nahihiya siyang lumabas ng handa nang umalis si Song Yi. Tinawag siya ni Chan Jung. Sinabing gusto niyang pag-usapan ang trabaho kay Song Yi. Sa totoo lang, gusto lang ni Chan Jung na gamitin ang pagkakataong ito para iwasan si Jung Kyung. Pag-uwi ni Chan Jung sa gabi, nakita niya si Han Ho na matagal nang naghihintay sa kanya sa ibaba. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, ginamit ni Han Ho ang epekto ng alak at tinanong si Chan Jung kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Dongkwon kanina. Nagkunwari pa rin si Chan Jung na walang nangyari, at pagkatapos ay tinanong ni Han Ho kung hanggang kailan siya mananatili sa Korea. Sumagot si Chan Jung na sa susunod na tag-init, at pagkatapos ay pinaalis siya ni Han Ho. Kinabukasan, hindi tumigil sa pag-iisip si Chan Jung tungkol sa sinabi ni Han Ho. Nagpasya siyang siya na mismo ang gumawa ng paraan upang tapusin ang magulong relasyon ng tatlong tao. Tinanong ni Chan Jung si Jung Kyung kung bakit hindi niya isinuot ang singsing dahil ikakalungkot ito ni Han Ho, ngunit nagtanong pabalik si Jung Kyung kung may pakialam ba si Chan Jung. Makikita na wala siyang pakialam sa nararamdaman ni Han Ho. Ikinagalit ito ni Chan Jung kung nakikipag-date na siya kay Han Ho. Hindi na siya dapat mag-isip pa ng kung ano-ano kung hindi siya ay magiging pangatlong tao lamang. Upang sirain ang relasyon ng tatlong tao, ang ganitong pag-ugali ni Dongkwon ay nagparamdam kay Chan Jung na kakaiba at nakakadiri nang bumalik siya sa kumpanya upang pag-usapan ang trabaho. Nakita ni Song Yi si Chan Jung na nag-iisip ng malalim. Ang ilan niyang salita ay nagpagaan sa masikip na atmosfera. Ang bukas na pag-ugali ni Song A ay laging nagbibigay inspirasyon kay Chan Jung. Bigla ring napagtanto ni Chan Jung na hindi niya alam kung kailan, basta't makikita niya si Song I gumagaan at sumasaya ang kanyang pakiramdam. Ito ay isang damdamin na hindi pa niya nararanasan dati. Kumain at nagkwentuhan ang dalawa. Nagkaroon sila ng magandang oras. Habang lumalalim ang pagkakaintindihan ng dalawa, unti-unti rin silang nagbukas sa isa't isa. Sinabi niya na sa tuwing pupunta siya para makita si Song Yi, sa totoo lang ay dahil gusto niyang tumawa ng kaunti. Masaya siya kapag kasama niya si Song Yi. Hindi niya mapigilan ang sarili nang umiti ng mas madalas. Mukhang namimiss niya na talaga si Song Yi. Natulala si Song Yi mula noong inalo siya ni Chon Jung. Nagkaroon na ng kakaibang pakiramdam si Song Yi para sa kanya, at ang mga salita ni Chan Jung ay direktang tumama sa kanyang puso. Nang magkita silang muli kinabukasan, ang anyo niya sa sikat ng araw ay nagpakilig kay Song Yi. Sa ilalim ng paggabay ni Song Yi, sumali si Chan Jung sa kanyang unang panayam sa entablado. Hinarap ang tanong ng host at matatas na sumagot si Chan Jung. Kahit na sa totoong buhay marami na siyang sinabi tungkol sa kanyang tunay na damdamin kay Song Yi, ngunit nang humarap siya sa mga kabataan sa
sa audience bukas palad na nagbigay si Chon Jung ng positibong enerhiya pagkatapos ipinakita ng host ang isang group photo ni na Chon Jung Junho at Jung Kyung tinukso ng mga tao si Jung Kyung kung siya ba ang kanyang kasintahan, ngunit sinabi ni Chon Jung na matalik na kaibigan lamang siya. Hindi sinasadyang narinig ni Jung Kyung na kararating lang ang eksenang ito. Inihayag din ng host sa sandaling ito na tatapusin ni Chon Jung ang pagtatanghal sa pamamagitan ng Strump's Dream dahil lamang sinabi ni Song Yi noong nakaraang araw na gusto niyang marinig ang musikang ito, ngunit hindi ito naintindihan ni Dongkun. Inakala niyang tumutugtog si Chon Jung para sa kanya. Sinabi niya kay Chon Jung na makikipaghiwalay na siya at sinabi pa na alam niyang hindi siya makakasakit ng iba kaya hayaan niya na lang na siya ang gumawa, siya ang sasaktan ni Han Ho at pagkatapos ay pupuntahan siya dahil iniisip niyang mahal din siya nito, mas pinapahalagahan, mas madaling mawala ang mga taong baliw sa pag-ibig ay walang magandang kahihinatnan. Ito ang unang pagkikita ni na Han Ho at Dongkun pagkatapos maghiwalay nang makita ni Dongkun na suot pa rin ni Han Ho ang singsing. Alam niyang ayaw pa rin ni Han Ho na sumuko at inaalala pa rin siya na handa nang umalis si Dongkun. Hinila ni Han Ho ang kanyang kamay, umaasa na makapag-usap pa sila, ngunit kadalasan ang taong kusang nag-aalok na makipaghiwalay ay ang pinakawalang awa. Kahit gaano pa ka-humble si Han Ho, hindi na ito mahalaga sa paningin ni Dongkun. Sa sandaling ito nakita ni Jung In ang dalawang tao na nag-uusap. Inakala niyang magde-date sila agad na inihayag ni Dongkun na naghiwalay na sila at hiniling kay Jung In na palitan ang duet piece sa pagtatanghal kapag naging malupit ang isang babae. Wala talagang magagawa ang isang lalaki. Tinanong ni Dongkun si Han Ho kung gusto ba talaga niyang pakasalan siya. Ano ang nagbigay sa kanya ng ganoong kalaking kumpiyansa dahil wala siyang hawak na anuman. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Song A, ang chairman, nang malaman na naghiwalay sina Dongkun at Han Ho ay labis na nasiyahan. Hindi siya pabor sa relasyong ito mula pa sa simula dahil kung iisipin malaki ang agwat sa pagitan ng kakayahan at pinagmula ng dalawang pamilya. Bumalik si Dongkun sa kwarto. Hindi pa rin humuhupa ang kanyang damdamin nang makita niya ang cough drop na nahulog sa sahig. Hindi maiwasan ni Dongkun na alalahanin ang bawat sandali nila ni Han Ho pagkatapos maging matatag na pagtanto ni Dongkun na hindi siya kasing tapang nang inaakala niya. Matagal nang pumasok si Han Ho sa kanyang mundo nang hindi niya nalalaman. Samantala pagdating ni Han Ho sa bahay, sa wakas inalis na niya ang singsing sa kanyang kamay. Sa sandaling ito alam niyang kailangan na niyang magpaalam sa kanyang dating sarili. Kasabay nito ang relasyon ni na Chon Jung at Song A ay umunlad ng husto. Ang tawag sa telepono ay tumagal ng 2 oras ng kusang loob na imbitahan ni Chon Jung si Song E na kumain. Labis na natuwa si Song E, nahihiyang ibinaon ang kanyang ulo sa kumot. Kinabukasan lumapit ang dati niyang propesor kay Song E. Gusto siyang irekomenda para mag-master's degree sa musika. Hindi siya kailanman tinignan ng maayos ng propesor noon. Ito ay talagang isang biyaya mula sa langit. Ang magandang balita ay natural na ibinahagi kay Chon Jung. Sa oras na ito nakatanggap si Chon Jung ng tawag mula sa kanyang ina. Kailangan niya ng $20 milyon agad sa loob ng maraming taon upang bayaran ang utang sa pagsusugal ng kanyang ama. Umutang na si Chon Jung sa lahat ng bangko. Ang pera sa kanyang bulsa ay hindi sapat kahit para bumili ng ice cream. Sa unang pagkakataon nagalit siya sa kanyang ina. Hindi niya inaasahan na pagkatapos niyang ibaba ang telepono nakita niyang naglipat ang chairman ng mahigit $20 milyon sa kanyang account. Sinabing ito ang bayad sa pagtatanghal. Noong nakaraan pumunta si Chon Jung sa bahay ng chairman. Mariing ibinalik ni Chon Jung ang $20 milyon sa kanya dahil labis na ang naitulong ng chairman sa kanya. Sa sandaling ito biglang inatake ng lumang sakit ang chairman at nawalan ng malay. Nakita ni Song E na nabasa na ang text message na ipinadala niya kay Chon Jung, ngunit hindi ito sinagot. Hindi rin sinasagot ang tawag niya. Habang nagtataka si Song E, nakita niyang paparating si Dongkun. Magalang na bumati si Song E at aalis na sana nang tawagin siya ni Dongkun. Sinabi ni Dongkun na 15 taon na silang magkakilala ni Chon Jung. Umaasa siyang hindi na makikialam si Song E sa kanilang relasyon. Sa sandaling ito nakatanggap ng tawag si Dongkun mula kay Chon Jung at nagmamadaling sumakay ng taxi para umalis sa gabi. Hindi makatulog si Song E sa bahay. Iniisip niya ang sinabi ni Dongkun at ang pag-ugali ni Chon Jung. 2 araw na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Chon Jung kapag binasa ng kasintahan mo ang text mo. Hindi sumasagot at bigla na lang nawawala sa loob ng 1 araw. Hindi mo ba siya gustong patayin pagkatapos ng 1 araw na nawala? Nag-imbita si Chon Jung na makipagkita kay Song E, ngunit hindi siya nagsalita sa buong oras. Kahit sinubukan ni Song E na tanungin si Chon Jung, parang wala siyang narinig. Hindi matanggap ni Song E ang katahimikan ni Chon Jung. Kusang loob siyang nagmungkahi na ayaw na niyang maging kaibigan ni Chon Jung sa ganitong paraan. Nang malungkot siya, gusto niya siyang makita, kaya sinabi niyang magkita sila. Tinanong niya kung ano talaga ang nangyari, bakit siya nalulungkot, ngunit wala siyang sinasabi. Ayaw na niyang maging kaibigan niya sa ganitong paraan. Humingi siya ng tawad sa kanya, gayon paman ang bagay na gusto ni Song E na marinig mula kay Chon Jung ay hindi ang paghingi ng tawad, kundi ang kwento ng kanyang araw hanggang sa makasakay si Song E sa kotse. Hindi pa rin sumasagot si Chon Jung. Sa ganoong paraan ang dalawang pusong lalong naglalapitan ay bumalik sa simula. Muli nang dumating si Dongkun sa ospital, aalis na sana si Chon Jung, ngunit hinila siya ni Dongkun. Nang makita si Dongkun na mailuha sa mata, lumambot ang puso ni Chon Jung at nagpasya siyang manatili sa tabi niya. Kinaumagahan nakita ni Chon Jung ang kanyang ina sa ospital. Na pagtanto niya na ang 20 milyon na hinihingi ng kanyang ina ay hindi pambayad sa utang ng kanyang
kanyang ama, kundi para sa operasyon ng kanyang ina. Itinago ng kanyang ina ang sakit dahil ayaw niyang mag-alala si Chanjung. Ito ay labis na nagpabalisa kay Chanjung kaya upang pagaanin ang kanyang kalooban, nabanggit ng kanyang ina nang hindi sinasadya na sa loob ng maraming taon, ang chairman at Dongkong ay tumutulong sa kanyang ama na bayaran ang utang. Dahil sa pag-iisip sa kanyang pagmamalaki at pagiging mapilit sa harapan ni Dongkong, labis na nabagabag si Chanjung sa loob. Hindi niya alam kung paano haharapin si Dongkong sa hinaharap. Upang makatulong sa pagpapagaling ng kanyang ina, napilitan si Chanjung na tanggapin ang bayad para sa pagtatanghal na ibinigay ng chairman sa kanya. Kinagabihan, malungkot na hinanap ni Chanjung si Han-ho upang ikwento ang kanyang mga alalahanin, ngunit narinig niya kay Han-ho na pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay. Sa sandaling iyon, tumawag si Dong-in. Nalaman lang ni Chanjung na naghiwalay na sina Dongkong at Han-ho. Nang pinilit ni Chanjung si Han-ho na sabihin ang totoo, pinili ni Han-ho na umiwas. Kaya tumawag si Chanjung kay Dongkong para makumpirma, ngunit narinig niya na lasing si Dongkong at nasa ibaba ng bahay ni Chanjung. Ipinadala ni Chanjung ang passcode ng pinto kay Dongkong. Gayunpaman, nakita ni Dongkong ang isang piraso ng papel na may pangalang Song-i sa basurahan. Kasabay nito, sa huling araw ng internship ni Song-i, nagdaos ng paalam na salusalo ang kanyang mga kasamahan. Sa salusalo, habang nagkukwentuhan ang lahat, ginamit ni Song-i ang pagiging kaibigan bilang dahilan upang banggitin ang malabong relasyon nila ni Chanjung. Kinumpirma ng mga kasamahan na ang lalaking iyon ay tiyak na may gusto sa babaeng iyon, ang palaging pag-alala sa isa't isa ang pinakamagandang patunay. Pagkatapos kumain, tila may nagtulak kay Song-i na pumunta sa ibaba ng bahay ni Chanjung. Naalala ang sinabi ng kanyang kasamahan kanina. Sa wakas ay naglakas loob si Song-i na tanungin si Chanjung kung gusto niya ba ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Song-i si Dongkong na lumabas sa bahay ni Chanjung. Akala niya ay nakapagdesisyon na si Chanjung, kaya pinili niyang tumalikod at umalis. Pagkaraan ng isang buwan, muli silang nagkita sa eskwelahan. Hinabol ni Chanjung si Song-i na palaging umiiwas sa kanya. Tinanong niya ito kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Song-i na ayos lang siya, ngunit sa loob ay iniisip niyang hindi siya ayos. Pagkatapos, bigla siyang umamin ng pag-ibig dito. Ang araw na iyon ay isang maswerteng araw. Nagkita muli sina Song-i at Chanjung at sa wakas ay nasabi niya ang nasa loob niya na gusto niya si Chanjung. Sa harap ng biglaang pag-amin ni Song-i, inakala ni Chanjung na naghahalusinate siya. Nang mariing sinabi ni Song-i na gusto niya ito, saka lang naintindihan ni Chanjung na seryoso si Song-i dahil sa pagiging tapat ni Song-i, nagbukas din ng puso si Chanjung. Ikinuwento niya kay Song-i ang lahat mula sa pagsisimula niyang mag-aral ng piano, pati na rin ang mga gulo sa pagitan nila ni Dongkong at Han-ho. Ang nakaraan nilang dalawa ay may magkatulad na karanasan sa pag-ibig. Humingi ng oras si Chanjung kay Song-i at tinanong niya ito kung kaya niya siyang hintayin. Sinabi niya na maghihintay siya dahil sa operasyon ng kanyang ina, nilapitan ni Chanjung si Dong-in, umaasang ikakansela ang kanyang isang taong pahinga at ayusin ang mas maraming pagtatanghal para sa kanya. Gayunpaman, malupit ang realidad dahil sa isang bagong nanalo ng unang gantimpala sa world competition, maraming bahagi ng merkado ang kinuha. Kahit na mag-ayos ng pagtatanghal para kay Chanjung, hindi ito magiging maganda. Maliban kung si Chanjung ay makakakuha ng mas mataas na parangal sa mga sikat na paligsahan sa piano sa ibang bansa at gamitin ang kanyang kakayahan upang muling maagaw ang atensyon ng publiko. Ngunit sa nakalipas na mga taon, umabot na sa rurok ang kakayahan ni Chanjung, kaya naman nilapitan ni Chanjung ang kanyang dating guro upang magpatuloy na pagbutihin ang sarili. Sa pagpapabuti ng kakayahan sa eskwelahan, mas maraming pagkakataon sina Chanjung at Song-i na magkasama at kasabay nito ay mas lumalim ang pagkakaintindihan nila. Ang masayang oras ay palaging hindi namamalaya na lumilipas. Kahit ang simpleng pagkain ng ice cream ng magkasama ay nararamdaman ang kaligayahan. Nakita ni Chanjung na natanggal ang sintas ng sapatos ni Song-i at inalok niyang tulungan ito, ngunit sinabi ni Song-i na kaya niya. Sa pelikula, kapag ang lalaki ang nagtatali ng sintas ng sapatos ng babae, iibigin ng babae ang lalaki. Biniro niya na ayaw niya siyang ibigin. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimula ng matunaw ang ice cream ni Song-i. Kinuha ni Chanjung ang panyo at ibinigay kay Song-i upang punasan ang kanyang kamay, ngunit napansin niyang iyon ay panyong bigay ni Dongkong. Naunawaan niyang dala-dala pala ito ni Chanjung palagi. Nang magbanyo si Song-i, sinabi ni Chanjung na tutulungan niya itong hawakan ang violin. Mahigpit na ipinagbili ni Song-i na huwag dalhin ang violin sa ibang lugar. Masayang sumagot si Chanjung nang may paniniguro. Kung walang biglaang mangyayari, malamang ay may biglaang mangyayari. Pagkapasok pa lang ni Song-i sa silid-aralan, narinig na niya ang pag-aaway sa tabi. Nang magkita muli sina Han-ho at Dongkong, hindi na nila napigilan ang kanilang emosyon. Hindi maintindihan ni Han-ho kung anong pagkakamali ang nagawa niya at bakit siya tinatrato ng ganoon. Nang si Dongkong mismo ang nagsabi na mahal niya si Chanjung, tuluyang gumuho si Han-ho. Narinig ito ni Chanjung at sumugod siya. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit naintindihan ni Han-ho na lahat ay totoo. Upang tuluyang mapawi ang ilusyon ni Han-ho tungkol sa kanya, sinabi ni Dongkong na nagkaroon na sila ng relasyon ni Chanjung, ngunit itinanggi ito ni Chanjung. Ngunit pinaninindigan ni Dongkong ang pag-amin. Umalis si Han-ho na bigo. Pagkakita sa likod ni Han-ho habang umaalis, napansin ni Chanjung na nakatayo si Song-i sa pintuan na tulala. Kung hindi mahal, huwag saktan. Ang gusot na relasyon sa pagitan ni Chanjung at Dongkong ay nagdulot ng matinding sakit sa puso ni Song-i sa unang pagkakataon na ipinagkatiwala niya kay Chanjung ang kanyang violin, ngunit basta na lang itong inilagay sa mesa. Ngayon, gusto na lang niyang umalis kaagad sa lugar na ito na nagdudulot ng sakit. Tinawag niya ang pangalan ni Song-i, pagkatapos ay bumaling kay Dongkong at sinabing makipag-ayos na ito kay Han-ho. Sinunod
Sinundan ni Chonjung si Song-i at ipinaliwanag na nagsinungaling lang si Dungkung dahil wala silang matalik na pakikipag-ugnayan kailanman. Sinabi ni Song-i na naniniwala siya kay Chonjung, ngunit nagpapatuloy pa rin ang magulong relasyon ni Chonjung at Dungkung. Hindi niya ito matatanggap. Bibigyan niya ng oras si Chonjung upang linawin ang relasyon at maghihintay din siya sa huling desisyon ni Chonjung. Bagamat nagpanggap si Song-i na ayos lang siya, pagtalikod niya ay lumuha siya ng sakit. Umuwi si Han-ho at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit. Sa sandaling ito, naramdaman niyang malaki ang utang na loob niya sa kanyang pamilya. Dahil kay Dungkung, pinili niyang mag-aral sa ibang bansa sa loob ng 6 na taon at ngayon gusto niyang bawiin ang mga pagkakamali ng mga nakaraang taon. Napansin ni Min-sung na may problema si Song-i nang tanungin niya ito. Nalaman niyang sa wakas ay may gusto na si Song-i nang marinig niyang isang pianist si Chonjung. Hindi niya maiwasang mag-alala dahil sila ay galing sa dalawang magkaibang mundo. Mula noon, kahit nakikita sila sa eskwelahan, simpleng pagtango lang ang kanilang bati. Bagamat nag-aalala sila sa isa't isa, bago maalis ang hadlang sa kanilang puso, hindi sila makagawa ng isa pang hakbang. Sa kabilang banda, sinabi ni Dungkung sa kanyang ama na naghiwalay na sila ni Han-ho. Ang malungkot na mukha ng kanyang anak ay labis na nagpabagabag sa kanya. Sinabi pa niya na habang lumilipas ang oras, kaysa sa sakit na kanyang natanggap, ang sakit na idinulot niya sa iba ay mas nag-iwan ng malalim na marka. Pinayuhan niya ito na huwag ring masyadong manakit ng damdamin ng iba. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa puso ni Dungkung. Nagawa niyang saktan ang taong may gusto sa kanya sa pinakamalupit na paraan. Nakita ni Han-ho si Dungkung na naghihintay sa kanya sa labasan ng bahay. Akala niya ay dumating si Dungkung upang linawin ang kanilang relasyon, kaya tinanong niya kung bakit ito dumating muli. Humingi ng tawad si Dungkung. Sinabi niya na nagsinungaling siya tungkol sa pakikipagtalik kay Chonjung. Ngunit naniniwala si Han-ho na hindi na mahalaga ang mga bagay na ito. Si Han-ho, na nabawasan ang bigat sa kanyang isip, ay nagsabi kay Dungkung kung bakit nag-aral siya sa parehong eskwelahan ni Dungkung at nag-ensayo ng husto sa selo at nanalo ng maraming parangal. Ang lahat ay upang balang araw ay maging karapat-dapat kay Dungkung at hindi siya makaramdam na napapahiya si Dungkung kapag sila ay nagde-date. Bagamat palagi siyang nagsisikap, wala na itong kabuluhan ngayon. Sinabi niya kay Dungkung na huwag na siyang hanapin pa. Ang balita tungkol sa pag-ibigan ng isang batang pianist at ng isang mahinang mag-aaral ay kumalat sa komunidad. Upang mabawasan ang agwat kay Chonjung, kusang loob na tinuruan ng guro si Song-i sa musika. Gaano man kahina ang pagtugtog ni Song-i, hindi nagpakita ng inis ang guro. Sa araw na iyon, nagkataong nagkita sila ni Chonjung sa eskwelahan. Nadiskubre ng matalinong guro na nagpapanggap ang dalawa na hindi magkakilala sa harap niya. Nang tanungin ng guro kung nagde-date sila, sasagot sana si Song-i nang biglang itanggi ni Chonjung ang kanilang relasyon. Binigyang diin pa niya na sila ay ordinaryong magkaibigan lamang. Ang biglaang pahayag ni Chonjung ay nagparamdam kay Song-i na siya ay katawa-tawa, tulad ng isang payaso. Sa sandaling ito, may isang kamag-aral na humingi ng biglaang bakasyon, kaya ibinigay ng guro ang pagkakataon kay Song-i na sumali sa seminar class. Nagkataon namang si Dungkung ang guro na magtuturo. Nag-alala si Chonjung na baka malungkot si Song-i sa pagsali sa klase ni Dungkung, ngunit hindi palalampasin ni Song-i ang anumang pagkakataon para matuto. Hindi niya gusto na makaapekto ang personal na emosyon sa kanyang pag-aaral. Tungkol sa biglaang pagtanggi ni Chonjung na nagde-date sila, ipinahayag ni Song-i ang kanyang sakit, ngunit ipinaliwanag nito na natatakot siyang maging awkward siya dahil sa chismis, dahil nag-aalala siya para dito. Ipinaabot din ni Song-i na ayaw na niya ng ganoon ngayon. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Dungkung na pumutol sa tensyon sa pagitan nila. Ginrab ni Song-i ang pagkakataong umalis. Pagkatapos, narinig niya na inanyayahan ni Dungkung si Chonjung na mag-akumpanya sa kanyang pagtatanghal, ngunit agad itong tinanggihan ni Chonjung. Sa seminar class ni Dungkung, nagtanghal si Song-i sa entablado. Dahil sa kanilang relasyon, inakala niyang sadyang pahihirapan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nagdamot ng kaalaman si Dungkung, kundi matyaga pa nitong itinuro ang mga pagkukulang sa pagtatanghal ni Song-i mula sa musika ni Song-i. Maririnig ang kanyang pagsisikap. Ngunit ang bawat nota ay pinamamahalaan ng musika. Kapag tiningnan mo ang iyong sarili bilang ang may-ari ng musika, doon ka lang makakapagtugtog ng mga notang may kumpiyansa. Dahil dito, marami ang natutunan ni Song-i, hindi niya namalayat na oras na pala ng uwian hanggang sa ipaalala ng tagapangasiwa na lagpas na sa oras. Saka lang tumigil si Dungkung sa paggabay kay Song-i sa ibinigay na sheet music kay Song-i. Puno ito ng masusing mga annotation na isinulat ni Dungkung. Nagtanong si Song-i kung paano makakapagtugtog ng mga notang may kumpiyansa. Sinabi ni Dungkung na ito ay isang napakahirap na katanungan. Kahit na matukoy niya ang problema, hindi pa rin niya mahanap ang sagot at sinabi niya na kung sakaling makita ni Song-i ang sagot sa hinaharap, maaari niya itong sabihin sa kanya. Pag-uwi, tiningnan ni Song-i ang sheet music na may annotation ni Dungkung at pagkatapos ay tiningnan ang sheet music na inayos ng kanyang guro. Noon lang niya nalaman na palagi lang siyang pinapabayaan ng kanyang guro dahil sa kanyang mahinang kakayahan. Ang accompanist ni Song-i ay laging mahirap hanapin.
Sinabi ni Min Sung kay Song E na humingi ng tulong kay Chanjung, ngunit nag-alinlangan si Song E dahil sa agwat sa pagitan nila. Ngunit naniniwala si Min Sung na kung talagang gusto mo ang isang tao, hindi mo naiisipin ang agwat na iyon. Sa kabilang banda, si Chon. Hinanap ni Chanjung ang propesor para maghanda sa pagsali sa paligsahan. Sinabi ng propesor kay Chanjung na kung gusto niyang mapataas ang kanyang kakayahan, huwag siyang maging accompanist para sa taong mahina ang kakayahan. Kung hindi, bababa lang ang kanyang antas. Kahit na hindi nag-aalala si Chanjung, sa pagtatanghal, tiyak na malulula ang kasama sa liwanag ni Chanjung. Sa hapunan, pinarating ni Song E kay Chanjung ang tungkol sa accompaniment. Dahil sa sinabi ng propesor, nagpanggap na lang si Chanjung na hindi niya naintindihan. Kumalat sa eskwelahan ang balita na nagde-date sina Song E at Chanjung. Nang tanungin ng mga kamag-aral si Song E kung totoo ito, labis siyang nalito at nagmamadaling ipinaliwanag sa lahat. Ang pang-iinsulto ng mga kamag-aral ay narinig sa likuran. Bakit makikipag-date ang isang world-class pianist sa isang mahina? Ang seat chart para sa konsyerto na nakapost sa bulletin board ay nakaayos-ayon sa performance. Laging nasa huling posisyon si Song Ki, pinunit ito ni Chanjung upang protektahan ang damdamin ni Song E. Ngunit nakita ito ni Song E ang malaking agwat sa talento sa musika ay naging dahilan upang mawalan ng kumpiyansa. Si Song E nag-alinlangan siya kung karapat-dapat ba siyang makasama si Chanjung sa hinaharap. Bagamat sinabi ni Chanjung na wala siyang pakialam sa mga bagay na ito, ang malaking pagkakaiba ay naging dahilan upang mawalan ng lakas ng loob si Song E na makasama si Chanjung. Hindi inakala ni Chanjung na pinapansin pala ni Song E ang pagkakaiba sa antas. Lubos siyang nadismaya dahil dito. Naghiwalay silang dalawa ng hindi maganda. Ngunit ang paglimot sa isang tao ay hindi madali. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ni Min Sung si Dongjun at palaging napapansin ang bawat kilos ng isa't isa. Nalulungkot si Song E habang pauwi nang makasalubong niya si Dongjun, gayunpaman, ang biglaang pag-amin ni Dongjun ay nagpabigla kay Song E na hindi niya alam ang gagawin. Dahil kapag binalatan ang huling balat ng bagay na ito, maaari siyang mawala ng dalawa sa kanyang matalik na kaibigan ng sabay, tulad ni na Chanjung, Hanho at Dongkung. Nang araw na iyon, nagkita muli sina Dongkung at Hanho sa bookstore. Nagpapanatili sila ng distansya, parang mga estranghero at walang anumang komunikasyon. Upang maiwasan ang awkwardness, kinuha ni Hanho ang libro, nagbayad kaagad at umalis. Sa pagkakita sa likod ni Hanho habang umaalis, ang mga sandali na magkasama sila ni Hanho ay lumabas sa isip ni Dongkung na parang isang pelikula. Kapag hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kasama niya si Hanho. Pagkatapos ng klase, naghihintay siya. Tuwing umaga, siya mismo ang gumagawa ng love breakfast para sa kanya. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay naging nakaraan at hindi na maibabalik. Sa kabilang banda, nilapitan ni Dong In si Song E. Umaasang matutulungan niya ang kumpanya kapag may libre siyang oras, at sinabi niya kay Song E na si Chanjung ay isang taong laging inilalagay ang sarili sa huli. Umaasa siyang mabibigyan ni Song E ng mas maraming oras si Chanjung. Sa sandaling ito, nilapitan muli ni Dongkung si Chanjung at humingi ng tulong upang maging accompanist, ngunit mariin pa rin itong tinanggihan ni Chanjung. Sa wakas ay inilabas na ni Dongkung ang lahat ng nasa puso niya. Dati siyang isang henyo na hinangaan ng lahat. Ngayon, nakatayo na lang siya sa ilalim ng entablado at tinitingnan si Chanjung na nagliliwanag. Nagkaroon ng oras na pinangarap din niya na tumayo sa entablado. Magkatabi sila ni Chanjung. Ngunit dahil sa inggit, naligaw siya ng landas. Ngayon, nagdesisyon siyang mag-apply para sa posisyon ng propesor sa eskwelahan ng may katiyakan. Umaasa siya na matutulungan siya ni Chanjung na makumpleto ang pagsusulit na ito. Nag-imbita si Chanjung kay Song E na magkita. Ngunit nang sinabi ni Chanjung na ito ay dahil kailangan niyang maging accompanist ni Dong. Kung nagalit si Song E, akala niya ay may nararamdaman pa rin si Chanjung kay Dongkung. Nang handa na siyang tumalikod at umalis, sa wakas ay narinig din ni Song E ang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Umamin si Chanjung ng pag-ibig sa kanya. Sa pag-ibig, walang problemang hindi malulutas ng isang halik. Kung hindi sapat ang isang halik, dalawang halik. Pagkatapos ng matagal na paghihintay, sa wakas ay ginamit ni Chanjung ang aktwal na kilos upang umamin ng pag-ibig kay Song E. Lahat ng haka-haka at misunderstanding ay nawala sa sandaling ito. Matapos magkausap ang dalawa, sinabi ni Song E kay Chanjung na nalungkot talaga siya nang tinanggihan ni Chanjung ang pagiging accompanist niya. Ngunit ang talagang nagpasakit sa kanyang puso ay ang pakiramdam na hindi siya gusto ni Chanjung. Kabaliktaran naman ang kay Chanjung. Natatakot siyang ang kanyang accompaniment ay magbigay ng pressure at masamang epekto kay Song E. Pagkatapos, nagkasundo silang dalawa na mula ngayon, ang mga importanteng bagay ay dapat sabihin at wala dapat silang itago sa isa't isa. Matapos silang magkasundo, ang unang bagay na gustong sabihin ni Chanjung ay magiging accompanist siya ni Song E. Ngunit sa pagkakataong ito, tinanggihan siya ni Song E nang walang pag-aalinlangan. Gusto niyang umasa sa sarili niyang pagsisikap upang makamit ang tagumpay sa graduate school entrance exam at hindi umasa sa liwanag ng pianist. Pag-uwi ni Song E, ang buong isip niya ay ang imahe ni Chanjung. Hinawakan niya ang kanyang labi at hindi maiwasang mapangiti ng matamis. Nang malaman ni Min Sung na nagsimula ng mag-date sina Song E at Chanjung, taos puso siyang natuwa para kay Song E. Mas masaya pa ito kaysa sa nang matapos na ang kanyang pagiging single. Sa kantin, kumakain sina Chanjung at Song E nang magkasama. Dahil kumalat na ang chismis na nagde-date sila, pinaalalahanan sila ng mga kamag-aral na panatilihin ang distansya.
siya. Nang hindi alam ni Song-i kung paano sasagutin, malakas na inamin ni Chan-jung na nagde-date sila at hindi iyon chismis. Sa pagkakita sa matatag na tindig ni Chan-jung, nahihiyang yumuko si Song-i sa sandaling ito, sumiklab ang group chat ng klase. Ang pagsasama ng isang world-class pianist at isang mahinang violinist ay labis na ikinagulat ng mga kamag-aral. Sa practice room, ibinigay ni Chan-jung Xin ang gamit ng panyo kay Song-a at agad namang naunawaan ni Song-a ang kahulugan nito, katulad ng pagiging matyaga ni Lee Shin sa bato ang panyo ang tanda ng pag-ibig ni Chan-jung para sa babaeng mahal niya ayon sa patnubay ng guro. Nag-apply si Song-a para sa pagtatatag ng orkestra ni Jung-in, ngunit ang totoong layunin ng guro ay gamitin lamang ang orkestra para sa pansariling kapakinabangan, subalit dahil sa kanyang pride itinulak niya si Song-a sa unahan upang maging punong abala at mamuno. Hanggat nagawa ni Song-a ng maayos ang guro ay hindi lamang magbibigay sa kanya ng pagkakataong makapag-aral sa graduate school, kundi bibigyan din siya ng pagkakataong magtanghal sa entablado sa konsyerto. Dahil sa dalawang hindi matanggihang dahilan na ito, naging kasangkapan si Song-a para samantalahin ng guro. Sa kabilang banda, nagtitipon naman si Hyun-ho kasama ang mga kaklase nang banggitin ng lahat ang pagtatatag ng orkestra ng paaralan. Nagdesisyon din siyang mag-apply para lamang pagyamanin ang kanyang resume. Samantala si Song-a na nagsisilbing kasangkapan lang ay patuloy sa pag-ensayo, subalit gaano man kasama ang kanyang pagtugtog ng biolin, ang guro ay nakatayo lamang sa tabi at pumupuri. Matapos purihin, inutusan niya si Song-a na kolektahin ang bayad ng grupo ng mga miyembro. Pagkatapos nito, ibinigay niya ang ilang madaling maloko na mga tao na katatapos lang niyang puntiryahin kay Song-a upang kontakin, at sa listahan ng kontak ay naroon ang pangalan ni Hyun-ho. Sino ang pinakanahihiya sa sitwasyong ito? Ang babaeng nakatuklas na ang kanyang ex-boyfriend ay may gusto sa kanyang matalik na kaibigan. At ang kanyang matalik na kaibigan ay may lihim ding pagtingin sa lalaki. Sa loob ng 8 taon nang ipaalam ni Song-a kay Hyun-ho ang tungkol sa pagsali niya sa grupo, tinanong siya ni Hyun-ho kung totoo ba talagang nagde-date sila ni Chan-jung. Nahiyang umamin si Song-a. Sa sandaling ito, nakita ni Hyun-ho si Jung-kyung at Chan-jung na lumabas mula sa katapat na restaurant. Agad siyang nagalit na nagpaapoy sa kanya na nagkamali ng pag-aakala na si Chan-jung ay nakikipag-date kay Song-a. Habang may intensyon din kay Jung-kyung isang paa sa dalawang bangka, kaya naman hinila niya si Chan-jung sa isang pribadong silid at inutusang huwag pumasok si Jung-kyung. Sinabi ni Chan-jung kay Hyun-ho na nakipagkita siya kay Jung-kyung upang talakayin ang tungkol sa saliw ng musika, at sinabi na rin niya kay Jung-kyung ang tungkol sa pakikipag-date niya kay Song-a. Ngunit sino ang mag-aakala na hindi lang ito nagpalamig sa galit ni Hyun-ho, kundi lalo pa siyang nagalit. Tinanong niya kung paanong nagawa niyang tratuhin si Jung-kyung ng ganoon. Natatakot siyang malaman ni Jung-kyung na nagde-date sila ni Song-a. Natatakot siyang masaktan si Jung-kyung kaya sinabi niya lang ito ng pribado, ngunit sinabi lang ito ni Chan-jung ng ganoon kadali. Sa sandaling ito, pumasok si Jung-kyung. Agad na itinago ni Hyun-ho ang kanyang damdamin at nagkunwari na malamig ang pakiramdam. Sinabi niyang mayroong pagpupulong ng klase sa itaas at alam na rin niya ang tungkol sa paghihiwalay nila. Upang maiwasan ang awkwardness, umaasa siyang umalis na sila agad nang mabunyag ang relasyon ni Chan-jung at Song-a. Sinabi ni Jung-in kay Chan-jung na si Song-a ay isang babae na karapat-dapat niyang i-date at taos pusong nagpadala ng pagbati. Sa kabilang banda, hinahangaan ni Min-sung si Song-a na masaya. Samantala, patuloy pa ring hindi pinapansin ni Dong-jun si Min-sung at pinipilit pa ng pamilya na mag-blind date si Min-sung na konsensya si Song-a. Ayaw nang sayangin pa ni Min-sung ang kanyang oras. Hinikayat niya si Min-sung na lakasan ang loob na iwanan si Dong-jun at tiyak na magiging masaya siya. Si Song-a na malapit nang umuwi sakay ng bus ay biglang nagbago ng isip. Inimbitahan niya si Chan-jung na lumabas at bumili ng 2 sorbetes. Napansin ni Song-a na hindi man lang ginalaw ni Chan-jung ang sorbetes. Umamin si Chan-jung na sa totoo lang hindi niya gusto ang pagkain noon at ang huling pagkakataon ay isang dahilan lamang para makita si Song-a. Gusto sanang tulungan ni Song-a na kainin ang sorbetes ni Chan-jung, ngunit mariing tumutol si Chan-jung. Nang maghilahan silang dalawa, nahulog ang sorbetes sa lupa at sa sandaling iyon nagkatinginan silang dalawa. Biglang naging malabo ang kapaligiran. Sa araw ng pulong ng klase, nagulat si Song-a kay Chan-jung nang mapansin niyang kakaiba ang hitsura ni Chan-jung. Sinabi ni Song-a na umalis na si Dong-jun para sa isang business trip kaya hindi siya makakadalo sa pulong at huwag daw magselo si Chan-jung. Ngunit pagdating ng gabi, kinansela ni Dong-jun ang kanyang schedule at dumalo sa pulong. Biglang naging awkward si Song-a dahil nahuli si Min-sung. Hindi sinasadyang nabanggit ni Song-a na nagde-date sila ni Chan-jung. Habang tumatawag, nagulat ang lahat nang marinig ang balita. Sa sandaling ito, hindi na rin nakapagtimpi si Dong-jun. Pagkatapos ng pulong ng klase, nagkalat ang lahat. Tanging si Dong-jun at Song-a na lang ang naiwan na naghihintay kay Min-sung. Upang tuluyan ng tapusin ang relasyong hindi dapat umiral gayon, ayusin niya ang lahat kay Dong-jun. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, sinabi ni Song-a ang mga salitang matagal nang nakabaon sa kanyang puso na nagustuhan din niya si Dong-jun sa loob ng mahabang panahon at talagang nagustuhan niya ito. Ngunit sa sandaling ito, may narinig silang ingay sa likuran. Nagulat silang dalawa nang mapagtanto na si Min-sung at Chan-jung ay nakatayo sa likuran nila nang hindi nila namamalayan. Gusto niyang magpaliwanag gaano karaming paniniwala ang gumuho. Nagsimula ito sa matalik na kaibigan. Ang ex-boyfriend ay umamin ng pag-ibig sa kanya at ang kanyang matalik na kaibigan ay may lihim na pagtingin din sa lalaki. Sa loob ng 8 taon ang katotohanan ay sinampal siya ng malaking sampal. Ang pagkakaibigan sa loob ng maraming taon ay naglaho na parang usok. Nagmamadaling humabol si Song-a upang magpaliwanag, ngunit wala si Min-sung.
ng balak na magpatawad. Tinanong niya kung masaya bang paglaruan ang ibang tao nang ganoon ang isang simpleng pangungusap ay nagpatahimik kay Song-a. Akala ni Song-a ang pagtatago ay para protektahan si Min-sung, ngunit ngayong nabunyag na ang katotohanan, naiisip na niya ang laki ng sakit na naidulot niya kay Min-sung. Tahimik si Chan-jung na nasa tabi niya at inalo siya. Totoo nga ang kasabihan na kapag malas ka kahit malamig na tubig ay makakasakal sa iyo. Dahil sa mas mabilis na pag-usad ng pagtatatag ng banda upang maubos ang mga tiket, inatasan ng guro si Song-a na ipaalam sa mga miyembro na bawat isa ay kailangang bumili ng 5 tiket higit pa sa orihinal na bilang. Maliwanag na gusto niya na sila mismo ang bumili at si Song-a para makuha ang rekomendasyon ng propesor. Hindi nag-atubili na dayain ang mga miyembro kahit sinabi ng kanyang mga kaibigan na wala siyang pinipiling paraan. Inakala nila na kahit kasuklam-suklam ang ginawa ng guro, mas nakakahiya pa ang ginawa ni Song-a na patahimik si Song-a. Dahil sa mga sinabi nila, muli siyang pumunta kay Min-sung upang linawin ang sitwasyon at umasa na mapapatawad siya ni Min-sung. Ngunit para kay Min-sung ang pinakamasakit ay hindi ang umamin ng pag-ibig ang ex-boyfriend, kundi ang matalik na kaibigan ay nahulog ang loob sa lalaking gusto niya. Dahil kung siya man iyon, hindi niya magugustuhan si Dongjun. Mali ang isang hakbang. Mali ang lahat ng hakbang. Isang magandang laro ang nagulo. Ibinahagi ni Song-a ang kanyang damdamin kay Chan-jung. Inalo naman ni Chan-jung si Song-a. Nabigyan pa nila ng oras ang isa't isa upang makapag-adjust, upang mas mahusay na magtrabaho si Song-a. Para sa kanya, isinama ng guro si Song-a sa isang dinner party ng paaralan. Ngunit sa party, pumalakpak si Song-a. Para sa estudyante ng kanyang mortal na kaaway ang kawalan ng taktika na ito, ay nagpagalit sa guro nang umalis sila sinadya niyang iwanan ang baukwet sa katabing upuan at sinabi kay Song-a na umuwi na mag-isa. Ngunit mahirap makakuha ng taxi sa labas ng bayan nang makita ito. Pusa si Jung-kyung na nagmaneho kay Song-a. Ang dalawang magkaribal sa pag-ibig ay magkasama sa isang lugar. Isang awkward na sitwasyon. Sa daan, ikinuwento ni Jung-kyung ang tungkol sa mga nakaraang pangyayari kay Chan-jung. Sa dami ng nangyari kamakailan, tila nakita na niya ang lahat. Kahit alam niyang nagde-date sina Chan-jung at Song-a, wala siyang balak na sumuko dati si Chan-jung. Ang may lihim na pagtingin sa kanya ngayon. Tahimik din siyang maghihintay pagdating ni Chan-jung sa sentro ng lungsod. Hindi umuwi si Song-a, kundi pumunta kay Chan-jung. Naalala ang eksena ni Jung-kyung na lumabas sa bahay ni Chan-jung noong gabi. Iyon iminungkahi ni Song-a na tignan ang bahay ni Chan-jung. Bago pumasok si Song-a, naglinis muna ng kaunti si Chan-jung sa kanyang silid bago siya kampanting pinapasok si Song-a. Hinangaan ni Song-a ang pagiging simple at malinis ng bahay ni Chan-jung. Nang magbuho si Chan-jung ng tsaa para kay Song-a, aksidente niyang nabasag ang baso. Nang tumulong si Song-a sa paglilinis, hindi niya sinasadyang natuklasan na maingat pa ring itinago ni Chan-jung ang panyong bigay ni Jung-kyung. Labis na nalungkot si Song-a, ngunit hindi niya ito ipinakita hanggang sa umalis si Song-a. Binuksan ni Chan-jung ang drawer. Doon niya biglang napagtanto ang totoong dahilan kung bakit tulala si Song-a. Kung ang boyfriend mo ay palihim na nagtatago ng regalo mula sa kanyang ex-girlfriend, ano ang gagawin mo? Aksidenteng natuklasan ni Song-a na pinahahalagahan pa rin ni Chan-jung ang panyong bigay ni Jung-kyung. Labis siyang nasaktan, ngunit hindi niya ito ipinakita. Matapos umalis ni Song-a, binuksan ni Chan-jung ang drawer. Doon lang niya napagtanto na dahil sa kanyang kapabayaan, nasaktan niya si Song-a, kaya naman inilagay niya ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay Jung-kyung sa isang maleta at ikinulong ito. Tinitingnan ang mga litrato nilang tatlo na kinuha sa telepono. Nagdesisyon si Chan-jung na ayusin ang lahat. Kay Hyun-ho, ayaw niyang mawala ang kanyang matalik na kaibigan. Sa kauna-unahang pagkakataon, umamin si Chan-jung kay Hyun-ho na nagustuhan niya si Jung-kyung. Ngunit ngayon, hindi na si Jung-kyung ang laman ng kanyang puso. Hindi gaanong naniniwala si Hyun-ho, ngunit sigurado si Chan-jung. Sinabi ni Hyun-ho na hindi na dapat ito nangyari sa simula pa lamang. Kahit may nararamdaman ka, dapat mong patayin ito. Kung hindi mo ito mapapatay, huwag mong hayaang matuklasan. Kung hindi mo magawa ang alinman sa dalawang iyon, at least sabihin mo sa kanya. Basta't sinabi mo sa kanya, hindi niya hahayaang mag-alinlangan si Jung-kyung. Kahit ano gagawin niya, at least hindi na siya makikipagkaibigan pa sa iyo. Sa sandaling ito, libo-libong salita ang gustong sabihin ni Chan-jung. Ang lahat ay nauwi sa isang paghingi ng tawad. Kahit taos puso na ipinahayag ni Chan-jung ang kanyang paghingi ng tawad, hindi pa rin siya mapatawad ni Hyun-ho. Patawarin ang komplikadong love triangle na ito. Sa kabilang banda, si Song-a ay nakararamdam din ng parehong damdamin. Mula nang mabunyag ang lahat, sinubukan ni Dongjun na makipagkaibigan muli kay Song-a, ngunit huli na ang lahat ng tawiran nila. Ang linyang iyon, ang kanilang relasyon ay nakatakda na hindi na maibabalik sa dati. Ang pagkabalisa ay nagpaabala kay Chan-jung, kaya hindi siya makapag-ensayo. Ng gabing iyon, uminom siya ng alak kasama ang propesor sa gilid ng kalsada upang magpalipas ng kalungkutan. Sinabi ng propesor na ang pinakamalaking pagkakamali ni Chan-jung ay ang kawalan ng ambisyon. Ito mismo ang pinakamalaking hadlang na pumipigil sa kanya na magtagumpay. Tinanong niya ang propesor kung matutupad ba ang lahat kung may ambisyon siya. Parehong abala sina Song-a at Chan-jung sa pag-ensayo para sa pagtatanghal. Si Song-a ay nasa paaralan, habang si Chan-jung naman ay nasa kumpanya nagsasaliw kay Jung-kyung. Gayunpaman, dahil naka-reserve na ang practice room noong araw na iyon, iminungkahi ni Jung-kyung na mag-ensayo na lang sila sa paaralan. Nang matuklasan ni Jung-kyung na pinalitan na ni Chan-jung ang panyong bigay niya, medyo nalungkot siya. Sa
kabilang banda dahil sa palaging hindi makasabay sa saliw ng piano si Song-a, ay naging masama sa paningin ng tagasaliw. Pagkatapos maingat na ihatid ni Song-a ang tagasaliw, nakita niya ang isang grupo ng mga estudyante na dumadagsa sa katabing silid-aralan pala nag-iensayo. Sina Chan, Jung at Jungkyung doon ang kanilang perpektong koordinasyon ay humanga sa mga estudyante sa paligid. Agad na naunawaan ni Song-a ang distansya sa pagitan niya at ni Chan, Jung na binanggit ni Jungkyung. Hindi maiwasang tanungin ni Song-a ang sarili kung may puwang ba talaga siya kay Chan, Jung kung palaging nandoon si Jungkyung. Ang isang estudyanteng bumalik sa paaralan pagkatapos ng 4 na taon ay nagdulot ng pagkabaliw sa guro ng tagasaliw. Ang mga may talento sa musika ay dapat sanain mula pa sa pagkabata, samantalang ang mga taong nagsimulang matuto ng huli tulad ni Song-a ay halos walang pag-asa. Gayunpaman, sa tuwing naiisip niyang sumuko sa biolin, nakikita niya ang pirma sa CE na bigay ni Chan, Jung. Muling nag-aapoy ang kalooban ni Song-a. Pagkaraan ng ilang araw, lalong hindi maitago ang tunay na kulay ng guro, bumili siya ng lumang alahas online at inutusan si Song-a na kunin ito sa ibang lugar bagaman labag sa kanyang kalooban. Ngunit dahil sa rekomendasyon at pagkakataong magtanghal, kinailangan itong tanggapin ni Song-a upang hindi matuklasan ni Chan, Jung ang kanya mahirap na sitwasyon. Sinabi ni Song-a kay Chan, Jung na bibisitahin niya ang kaibigan ng guro. Nagkataon na ito pala ang bayan ni Chan, Jung, ngunit nakakalungkot na mayroon ng appointment si Chan, Jung para sa liwang tugtugin si Jungkyung, kaya medyo nalungkot si Song-a nang sumakay sa bus. Isang anino ang umupo sa tabi niya, si Chan, Jung na pala ang dumating. Hindi siya mapakali na umalis si Song-a nang mag-isa sa ibang lugar, kaya matapos kanselahin ang saliw para kay Jungkyung, agad siyang humabol. Matapos ni Song-a ang utos ng professor, dinala siya ni Chan, Jung sa lugar kung saan siya nag-aral ng piano noong bata pa siya. Habang naglalakad silang dalawa, nagkataon na nakita nila ang ina ni Chan, Jung. May pagtitiwala na sinabi ni Chan, Jung na si Song-a ang kanyang kasintahan, kaya medyo naguluhan ang kanyang ina. Pagkatapos inanyayahan sila ng kanyang ina na kumain sa bahay. Gayunpaman, dahil kinamumuhian ni Chan, Jung ang kanyang mga magulang, gumawa siya ng lahat ng uri ng dahilan upang tumanggi. Hindi naunawaan ang sitwasyon, masayang sumang-ayon si Song-a. Napilitan si Chan, Jung na samahan si Song-a. Masigasig na ipinagluto ng kanyang ina ang dalawa ng lutong bahay. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nagdala si Chan, Jung ng kaibigan sa bahay na nakabawas din sa pakiramdam ng pagkakasala ng kanyang ina sa kanyang anak. Hindi naiintindihan ni Song-a ang sitwasyon. Sinabi niya na masyadong pabaya si Chan, Jung na nakauwi na sila, pero muntik pa siyang nakalimutang bisitahin ang kanyang mga magulang. Ngunit ang pasakit sa puso ni Chan, Jung ay hindi niya maibahagi kahit kanino pag-alis sa bahay. Dinala ni Chan, Jung si Song-a sa isang tea house. Sinabi niya ang lahat tungkol sa pagkakautang ng kanyang ama at ang mahirap na sitwasyon ng kanyang pamilya. Kay Song-a, sa panahong ito, sina Jungkyung at ang chairman ang palihim na tumulong sa kanyang ama na magbayad ng utang, kaya malaki ang utang niya kay Jungkyung. Sa harap ng pag-amin at kalungkutan ni Chan, Jung, sinabi rin ni Song-a kay Chan, Jung na hindi siya dumating upang bisitahin ang mga kaibigan ng propesor, kundi para kunin lamang ang isang pakete para sa propesor. Ang kalungkutan at kasawian ay lalong nagpatibay sa puso ng dalawa nang ihatid ni Chan, Jung si Song-a pauwi at handa na siyang umalis. May biglang naalala si Song-a. Sinabi niya kay Chan, Jung na hintayin siya sandali. Tumakbo siya pauwi at kinuha ang matagal na niyang inihanda na regalo para kay Chan, Jung. Ang regalo ni Song-a sa kanya ay isang payong. Naalala niya na sinabi ni Chan, Jung kay Song-a dati na dahil madalas siyang nasa hotel, sanay siyang gumamit ng payong ng hotel, kaya wala siyang payong sa bahay. Naaalala ni Song-a ang sinabi ni Chan, Jung, kaya binigyan niya ito ng isang payong. Hindi napigilan ni Chan, Jung na buksan ang payong. Masayang tumayo sa ilalim ng payong. Nararamdaman ang init na dala ni Song-a sa sandaling ito. Hawak ni Song-a ang tiket ng bus nilang dalawa pauwi. Tumatawa habang nanonood. Ang kanyang kasintahan ay isang world-class na pianista, ngunit nagsasaliw siya sa kanya na nasa huling pwesto sa ranking. Ng kumalat ang balita, agad na lumabas ang mga chismis kung saan-saan. Nagsimula pa nga silang gumawa ng malisyosong pananalita na nagsasabing gumamit daw si Song-a ng ilang pamamaraan upang akitin si Chan, Jung. Pala hindi katagalan bago iyon, hindi na nakayanan ng pianistang nagsasaliw kay Song-a ang kanyang kakayahan sa piano, at sa huli nagdesisyon itong mag-resign sa papalapit na entrance exam para sa graduate school. Labis na nahihirapan si Song-a, ngunit gaano man siya magmakaawa, hindi pa rin pumayag ang kausap na saliwang tugtugin siya. Dahil dito napunta si Song-a sa isang mahirap na sitwasyon. Buong umaga abala si Song-a sa pakikipag-ugnayan sa mga pianista, ngunit wala siyang matukoy nang hindi sinasadya. Nalaman ni Chon, Jung ang paghihirap ni Song-a, kaya kusang loob siyang nag-alok na saliwang tugtugin. Si Song-a nag-alala si Song-a na makaapekto ito sa paghahanda ni Chan, Jung para sa kompetisyon. Ayaw niyang masyadong mahirapan si Chan, Jung upang aliwin si Song-a. Hindi sinasadyang nasabi ni Chan, Jung na parehong piyesa ang tinutugtog nila ni Song-a at Jungkyung, kaya hindi ito kukuha ng masyadong maraming oras. Ang mga salitang ito ay agad na nagpalamig sa kapaligiran sa lugar, may hindi pa rin maayos sa pagitan ni na Jungkyung at Chan, Jung. Patuloy na nagpapahirap kay Song-a ang salungatan at hindi pagkakaunawaan sa mga salita ay humantong sa isang hindi magandang paghihiwalay sa pagitan ng dalawa. Ang malakas na ulan sa labas ay lalo pang nagpalala sa damdamin ni Song-a. Sa sandaling ito lumapit si Chan, Jung sa tabi niya. Tumingin kay Song-a sa payong na hawak ni Chan,
Chan Jung nakita ni Song A na medyo kakaiba ito, nagtataka siya kung bakit naghanda si Chan Jung ng payong gayong hindi naman sinabi sa weather forecast na ulan si Chan Jung naman ay nagsabing palagi siyang nagdadala ng payong araw-araw. Kusang loob na humingi ng tawad si Chan Jung kay Song A. Mahinahon namang humingi ng tawad si Song A kay Chan Jung pagkatapos nito, huwag nang mag-alala si Song A tungkol sa ulan. Magdadala siya ng payong araw-araw nang malaman ng propesor na si Chan Jung ang magsasaliw kay Song A. Pinalitan niya ang dating saloobin at lubos na pinuri si Song A, ngunit sino ang mag-aakala na ang isang tawag mula sa ina ni Chan Jung ay agad na magpapabagsak kay Chan Jung. Ang ama ni Chan Jung ay may utang na naman na napakalaking 30 milyon won. Ang tanging restaurant na nagpapanatili sa kabuhayan ng pamilya ay isinangla sa harap ng mga text message ng paniningil ng utang na dumarating araw-araw. Wala nang ibang pagpipilian ang ina ni Chan Jung kundi humingi ng tulong kay Chan Jung na pilitan. Si Chan Jung na huminga ng malalim upang pigilan ang kanyang galit upang mabilis na makalikom ng sapat na pera. Sinira ni Chan Jung ang prinsipyo at humingi ng tulong kay Jung In upang ayusin ang mga komersyal na kontrata para sa kanya upang hindi mag-alala si Song A. Nagkunwari si Chan Jung na walang nangyari. Buong pusong tinulungan ni Song A ang propesor na ayusin ang orkestra sa araw ng pagtatatag ng orkestra. Nag-text si Chan Jung na dahil biglang dumating ang nanay niya para hanapin siya, kaya hindi siya makakapunta para batiin si Song A. Gayon pa man ang naroroon na ang lahat. Sinabi ng propesor na wala siyang intensyon na payagang maging miyembro si Song A ng orkestra. Hindi siya makapaniwala. Sinabi niya sa kanya na ang orkestra ay tumatanggap lamang ng mahuhusay na manunugtog mula pa sa simula. Tinuring na niya siyang tagapangasiwa ng trabaho. Ibinigay niya ang trabaho sa kanya para sanayin at sinabi rin sa kanya na tukuyin niya ng malinaw ang kanyang posisyon. Ang kilos ng guro ay hindi inaasahan ni Song A. Ang orkestra na pinagsikapan niyang buuin sa loob ng maraming buwan ay walang puwang para sa kanya. Upang sumali, kailangan niyang malaman na sa loob ng maraming buwan upang makatuntong siya sa entablado. Hindi lang niya tinulungan ang guro na humarap, nagbigay ng pera sa mga miyembro, kundi siya rin ay hinamak ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang lahat ng pagsisikap na ito ay nagbunga ng ganitong resulta sa party. Muling ipinahayag ng guro sa lahat na si Song A ay tagapangasiwa lang ng logistic, hindi isang miyembro. Pagkatapos ihatid ang mga miyembro ng orkestra, habang nag-iisa si Song A na nakatayo ng tulala sa tabi ng kalsada. Hindi alam kung saan pupunta, nakita niya sina Chan Jung at Jung Kyung na nakasakay sa taxi na dumaan. Naalala niya ang text ni Chan Jung kanina na sinasabing hindi siya makakapunta para makita siya dahil biglang dumating ang kanyang ina sa Seoul. Nang makita niya ng personal ang kanyang kasintahan at karibal na babae na nakasakay sa kotse, nararamdaman ni Song A na parang mababaliw na siya. Malinaw na sinabi sa kanya ni Chan Jung na kasama niya ang kanyang ina, kaya bakit siya ngayon kasama ni Jung Kyung. Ang pagtataksil ng guro at ang kasinungalingan ni Chan Jung ay nagpahina ng loob ni Song A. Palihim palang nagtuturo si Jung Kyung sa mga estudyante ng propesor na siyang pinakabawal na gawain. Ang balitang ito ay nakarating sa propesor, kaya't labis siyang hindi nasisiyahan kay Jung Kyung. Ito ay maaaring makaapekto sa pagsusuri ni Jung Kyung. Nag-alala si Junyaw, kaya't sinamahan niya si Jung Kyung sa bahay ng propesor upang humingi ng tawad. Ngunit hindi sinasadyang nakita ni Song A ang eksenang ito. Sa sandaling ito, nararamdaman ni Song A na parang isang payaso, ginamit ng guro at niloko ni Chan Jung. Ang lahat ng ito ay nagpagod sa kanya, pisikal at mental. Pagka-uwi, muling bumalik ang kalungkutan ni Jung Kyung. Naalala niya ang lahat ng ginawa ni Junyaw para sa kanya sa loob ng maraming taon. Nang tanungin ni Jung Kyung si Junyaw kung may nararamdaman pa siya para sa kanya, hindi agad nakapagsalita si Junyaw. Sa sandaling ito, binanggit ni Jung Kyung na muling tumawag ang tatay ni Junyaw sa kanya. Agad na naisip ni Junyaw na siguradong manghihiram na naman ng pera. Nang marinig ni Jung Kyung ang sagot ni Junyaw, ang puso ni Junyaw na puno na ng sugat ay muling dinurog ng hindi matanggap na orihinal na pamilya at ng sakim na tatay. Kinabukasan, sinabi ni Junyaw kay Song A. Kay Song A, nakagabi ay naubusan ng baterya ang kanyang telepono, kaya hindi siya nakontak. Gusto ni Song A na sabihing ayos lang tulad ng dati, ngunit natuklasan niyang hindi niya magawa. Sinabi niyang nakita niya sila ni Jung Kyung na magkasama kahapon, na nakasakay sa kotse. Nang tanungin ni Song A ang dahilan, sinabi lang ni Junyaw na sinamahan niya si Jung Kyung sa bahay ng propesor. Ngunit ang paglilihim ni Jung Kyung na pagtuturo sa mga estudyante ng propesor ay napakasensitibo. Naiisip na muli na nagbigay ng pera si Jung Kyung sa kanyang ama. Hindi na masabi pa ni Junyaw na tumanggap na siya ng pera mula sa iba. Nang makita niyang labis pa ring iniisip ni Song A ang pagtugtog ng piano para kay Jung Kyung, nagdesisyon si Junyaw na hindi na siya tutugtog ng piano para kay Jung Kyung. Sinubukan ng presidente na kumbinsihin si Junyaw na bumalik kay Jung Kyung, hindi lang niya makukuha ang pagiging tagapagmana ng korporasyon, kundi matutulungan pa ang kanyang ama na magbayad ng utang. Ngunit tumanggi pa rin si Junyaw dahil naniniwala siyang si Song A lang ang mahal niya ngayon. Nakapili na siya. Nang gabing iyon, ibinalik ni Junyaw ang piyesa ng tugtugin para kay Jung Kyung. Si Jung Kyung na inalis ng propesor ang pagiging alagad ay wala ng pag-asa para sa pagtatanghal ng pagsusuri ng propesor. Binawi niya ang piyesang ibinalik ni Junyaw. Ngunit nang marinig niyang sinabi ni Junyaw na hindi na sila magkikita pa sa hinaharap, hindi niya naintindihan at nagtanong ng dahilan. Sa tingin ni Junyaw, naunawaan ni Jung Kyung ang tunay na dahilan ni Junyaw. Naiinggit pa siya kay Song A. Si Song A ay patuloy ring nag-iisip tungkol sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, dalawang bagay lang ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang magdesisyon na gawin. Ang isa ay ang pag-aaral ng violin at ang isa pa ay ang pag
nag-amin kay Junyoung, pagkatapos ng maingat na pag-iisip, sa wakas ay nagdesisyon na si Song-a. Nagpaplano pa rin ang guro. Gusto niyang gamitin ang relasyon ni na Song-a at Junyoung upang makilahok si Junyoung sa pagtatanghal. Ngunit si Song-a ay direktang nagsumite ng aplikasyon ng pagbibitiw. Naisip ng guro na nagtatampo lang siya, kaya sinabi niyang umuwi muna siya at magpakalma ng ilang araw. Ngunit hindi binigyan ni Song-a ang guro ng pagkakataon na baliktarin ang sitwasyon. Sa pagkakataong ito ay tuluyang nagulat ang guro. Ang piano na ito ay magiging perpekto kung gagamitin lang ng isang beses. Pangungopia ng piyesa ng manunugtog at ng propesor, bagaman siya ay guro ng sikat na pianista, ang sarili niyang pagtatanghal ay napakaterible. Sinabi pa ng mga netizens na hindi siya karapat-dapat na maging guro ni Junyoung. Upang masapat ang kanyang kahambugan, kinopya niya ang piyesa, habang nagsasanay si Junyoung at ipinadala sa kanyang matalik na kaibigan upang ipagyabang at nagsinungaling na siya ang tumugtog, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga kaibigan. Upang patunayan siya, ay nag-upload ng piyesa sa YouTube. Si Song-a, na nooy masaya ay nakaranas ng napakaraming bagay nitong mga araw kaya labis na bumagsak ang kanyang kalooban. Kaya inimbitahan niya si Junyoung na magkita sa saahan sa tabi ng paaralan sa gabi. Hindi inaasahang na-delay ang oras ng pag-uwi ni Song-a. Sinabi ni Junyoung kay Song-a na huwag magmadali, hihintayin niya ito palagi, ngunit hindi inaasahang sa sandaling ito. Nakatanggap si Junyoung ng text mula kay Junkyung, natuklasan ni Junkyung ang piyesa ni Junyoung sa YouTube. Ngunit ang pangalan ng may akda ay ang propesor. Dinaya ng propesor ang piyesa niya at in-upload sa YouTube sa ilalim ng kanyang pangalan nang umuwi si Song-a at nagmamadaling tumakbo sa coffee shop. Hindi niya nakita si Junyoung. Nakatanggap lang siya ng text na umuwi na si Junyoung nang dumating si Song-a sa bahay ni Junyoung. Nagkataon na nakita niya si Junkyung nakapapasok lang mula sa bahay ni Junyoung. Ito ang naging dahilan upang hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Si Song-a. Ganap na nagbago ang karaniwang estilo ni Song-a. Lumapit siya at direktang sinabi kay Junkyung na huwag na siyang bumalik dahil madaling magdulot ng kalituhan ang pagbisita sa iba sa ganitong oras. Kahit pa matalik na magkaibigan, ngunit sinabi ni Junkyung na mas dapat siyang mag-alala kay Junyoung pag-alis sa tapat ng bahay ni Junyoung at pagsakay sa taxi. Nag-scroll si Song-a sa kanyang telepono at hindi sinasadyang binuksan ang pangalan ni Min-sung. Sa sandaling iyon, gusto niyang makipag-usap kay Min-sung tungkol sa kanyang mga problema. Ngunit nag-aalangan siya at hindi nagkaroon ng lakas ng loob na tumawag. Inimbitahan ni Junkyung si Yunho na mag-usap tungkol sa diskarte dahil sa problema ni Junyoung. Nang makita niyang buong pusong tinutulungan ni Junkyung si Junyoung, labis na humanga si Yunho. Magkasintahan sila ni Junkyung sa loob ng 15 taon, ngunit hindi pa siya nakakatanggap ng ganitong trato. Isinalaysay ni Junyoung kay Jung-in ang buong pangyayari. Nang imungkahi ni Jung-in na gumamit siya ng legal na paraan upang ipagtanggol ang kanyang karapatan, tumanggi si Junyoung. Ayaw niyang maging maingay ang usaping ito dahil ang piyesa na dinaya ng propesor ay ang Key Fantasy Feast na tinugtog niya noong gabi ng pakikipaghiwalay kay Junkyung. Ipinadala nito ang pamamaalam sa kanyang dating pagmamahal kay Junkyung. Natatakot si Junyoung na baka magkamali ng intindi si Song-a kapag narinig niya ang piyesang ito. Inimbitahan ni Song-a si Junyoung na magkita sa paaralan. Tinanong niya kung bakit siya hindi sumipot kagabi at kung bakit lumitaw si Junkyung sa labas ng kanyang bahay. Si Junyoung na may hindi masabi-sabi na problema ay paulit-ulit na lang humingi ng tawad kay Song-a. Ngunit sa mata ni Song-a, ang bawat paghingi ng tawad ni Junyoung ay napakababaw. Sa kabilang banda, dinala ni Junkyung ang isihi na ibinigay ni Junyoung at pinuntahan ang propesor. Naitala sa loob ang fantasy piece na tinugtog ni Junyoung. Ito ay ganap na kayang ibunyag ang kanyang kasinungalingan. Pagkatapos na ayusin ang krisis, muling pinuntahan ni Junkyung si Junyoung. Nagkamali siya ng akala na nagpapanggap lang si Junyoung na lumayo sa kanya. Tulad ng pagtatago niya ng kanyang damdamin noon, matatag na sinabi ni Junyoung sa kanya na ang maingat na paghawak ay dahil lamang sa takot na baka masaktan si Song-a sa pag-iisip ng kung ano-ano. Si Song-a lang ang nasa puso niya ngayon. Nang umalis si Junkyung na may masamang loob, nagkataon na nakasalubong niya si Song-a na paparating, lumapit siya at nakipag-usap sa kanya tungkol sa pangungopia ng piyesa at tinanong din kung alam niya ang kahulugan ng fantasy piece para kay Junyoung. Nag-atubili si Song-a. Nagpatuloy si Junkyung na sinabing sa bawat kaarawan niya, tinutugtog ni Junyoung ang fantasy piece at ipinapadala sa kanya. Ngunit nitong mga nakaraang araw ay tinugtog niya ang fantasy piece. Hindi makipag-away sa babaeng may gusto sa iyo dahil hindi mo malalaman kung anong sorpresa ang ibibigay niya sa iyo upang makaganti. Sadyang sinabi ni Junkyung kay Song-a na may lihim pa ring pagtingin si Junyoung sa kanya at lihim na tumutugtog ng piyesa para sa kanya. Sinubukan ni Junyoung na itago, ngunit hindi inaasahang sinaksak siya ni Junkyung. Nang matagpuan ni Song-a ang piyesa sa YouTube, ang pag-ibig at pagmamahal na ipinahayag sa piyesa ay lalo pang nagpaguho kay Song-a na puno na ng sama ng loob. Aksidenteng naputol ni Song-a ang string ng violin. Nang puntahan niya si Dong-yeon para ayusin, agad na napansin ni Dong-yeon ang abnormalidad ni Song-a, kaya palihim niyang tinawag si Min-sung na pumunta. Pagkatapos makita si Min-sung, hindi na napigilan pa ni Song-a ang sakit sa kanyang puso. Humagulhol siya habang hawak ang kanyang mukha. Pagkatapos ng seryosong pag-iisip, sa wakas ay nagkaroon din si Song-a ng lakas ng loob na makipaghiwalay kay Junyoung. Pakiramdam niya ay hindi na niya ito kayang ipagpatuloy pa. Biglang nahilo si Junyoung. Malungkot na sinabi ni Song-a na sa dalawang bagay pagtugtog ng violin at paggusto kay Junyoung. Pareho niyang sinubukang galingan, ngunit kahit gaano pa siya magsikap, hindi
hindi pa rin umuusad ang mga bagay sa magandang direksyon. Sa halip ay lalo lang itong lumalala. Ito ang nagparamdam kay Song-a. Song-a, na pagod na pagod. Ayaw na niyang magpatuloy pa, kaya siya na ang nagkusang magtapos ng mga araw na ito ng kawalang katiyakan. Sa labas ay umuulan ng malakas, hinabo ni Junyaong, si Song-a para ibigay ang payong. Matapos umikot-ikot, bumalik ang payong kay Song-a. Lumipas ang panahon na parang kidlat, ang buhay ay tila bumalik sa dati. Gayunpaman, tuwing tag-ulan, naaalala ni Song-a si Junyaong na sumilong sa kanya gamit ang payong. Pinaalalahanan ng nanay si Junyaong na baka umuulan, kaya pinapahanda siya ng payong. Naaalala rin ni Junyaong si Song-a at humagulgol sa bisig ng kanyang ina. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, sa wakas ay nagdesisyon si Song-a na hindi na siya tutugtog ng violin pagkatapos ng kanyang pagsusulit. Labis na natuwa ang kanyang pamilya. Tungkol naman kay Junyaong, nagdesisyon din siyang hindi na tumugtog ng piano. Ang desisyong ito ay ikinagulat ni Jung-in, pinilit niyang kumbinsihin si Junyaong na mag-isip muli. Nalaman ni Jung-kyung ang tungkol dito, kaya pinayuhan niya si Junyaong na huwag sumuko dahil may talento siyang kahanga-hanga. Ngunit sinabi ni Junyaong kay Jung-kyung na ang dahilan ng pag-atras niya ay upang itaguyod ang kanyang sariling kaligayahan. At pinaalalahanan din si Jung-kyung na si Hyunho talaga ang mahal niya dahil sa harap lang ni Hyunho na nagpapakita si Jung-kyung ng tunay na ngiti. Hindi niya alam ito, ngunit huli na ba para malaman ngayon? Hindi nagtagal pagkatapos namatay ang presidente dahil sa sakit. Hindi nila inaasahan na magkikita silang muli sa ganitong sitwasyon. Nang handa na siyang umalis, nakita ni Junyaong, si Song-a na dumating upang makiramay. Nang aalis na si Song-a, hinabol siya ni Junyaong. Gusto niyang maging accompanist sa graduation performance ni Song-a at ang piyesa na pinili ni Song-a ay si Brahms. Ngunit ang hindi alam ni Junyaong ay ang piyesang ito ay para sa kanya. Sa graduation performance, sabay na umakyat sa entablado sina Song-a at Junyaong sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng entablado at atensyon ng mga manonood sa ibaba. Sabay silang nagtanghal ng klasikal na piyesa ni Brahms. Habang nagtatanghal, nagkaroon sila ng pagkakaisa na parang nagkakaintindihan ang kanilang mga puso. Ang mga emosyon na ipinahayag sa pamamagitan ng musika ay patuloy na lumalabas sa pagitan nilang dalawa. Nang matapos ang pagtatanghal, umalingaw sa buong bulwagan ang masigabong palakpakan. Maging ang masungit na guro ay hindi mapigilan ang sarili na pumalakpak na nagmamarka ng isang perpektong pagtatapos para sa graduation. Performance ni Song-a, pagbalik sa likod ng entablado, nagpasalamat si Song-a kay Junyaong sa pag-accompanyist sa kanya at taos-pusong hiniling kay Junyaong na mamuhay ng malaya at masaya sa hinaharap. Pagkatapos ay biglang nagpahayag ng damdamin si Junyaong sa kanya. Dumating na ang dakilang pagtatapos, hindi na itinago pa ni Junyaong ang kanyang damdamin. Muli siyang umamin kay Song-a, dahil tanging kapag kasama niya si Song-a niya lang talaga nararamdaman ang kaligayahan. Sa harap ng pag-amin ni Junyaong, nag-atubili si Song-a. Hindi dahil ayaw niya kundi dahil natatakot siya. Dahil sa hindi pagkakaintindihan nila noon, nagdulot sila ng napakaraming sakit sa isa't isa. Kaya kailangan niya ng mas maraming oras upang ayusin ang kanyang damdamin. Nang marinig niya si Song-a na nagtanong kung handa si Junyaong na hintayin siya, agad na sumang-ayon si Junyaong. Pag-uwi, nakarinig si Junyaong ng katok sa pinto. Hindi inaasahang si Hyunho ito, dahil sa kanilang relasyon kay Jung-kyung. Ang dalawang matalik na magkaibigan na walang tinatago sa isa't isa ay naging estranghero at ngayon, binitawan na rin ni Hyunho ang pagpupumilit sa kanyang puso. Sa wakas ay nagkasundo na silang muli tulad ng dati upang gunitain ang presidente. Nagplano ang kumpanya ng isang memorial concert. Muling nagkasama sina Junyaong, Hyunho at Jung-kyung sa entablado. Si Song-a, ang tagapag-ikot ng piyesa para kay Junyaong sa concert. Magkasama pa rin silang dalawa na may ganoong pagkakaisa. Pagkatapos ng pagtatanghal, ibinalik ni Hyunho ang piyesa na ibinigay ni Jung-kyung sa may-ari nito. Dahil tinanggap siya ng isang orkestra sa ibang bansa, kung hindi sila pwedeng magkasama, hayaan na lang na lumipas ang damdaming ito sa paglipas ng panahon. Hinabo ni Jung-kyung at gustong pigilan, ngunit hindi niya masabi ang salita na nasa dulo na ng kanyang dila. Si Song-a ay tinanggap sa graduate school na may mahusay na performance. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang pagpupumilit sa violin, kaya wala siyang intensyon na pumasok. Nagdesisyon din si Junyaong na talikuran ang planong sumali sa kompetisyon ng piano. Naglaan siya ng oras sa pagtugtog ng piano na gusto niya, pagkatapos ay binigyan niya si Song-a ng imbitasyon. Umaasa na makakapunta si Song-a upang pakinggan ang kanyang pagtatanghal. Sa araw ng pagtatanghal ni Junyaong, ang kanyang kahangahangang kasanayan ay nakakuha ng malakas. Napalakpakan sa buong bulwagan, ngunit dahil laging bakante ang upuan ni Song-a, bakante rin ang puso ni Junyaong. Hanggang sa huling piyesa, dumating si Song-a sa labas ng concert hall. Nang makita niya si Junyaong na ginagamit ang panyo na regalo niya upang punasan ang piano case sa malaking screen, naramdaman ni Song-a ang kaligayahan sa kanyang puso. Pagkatapos ng pagtatanghal, pumunta si Song-a sa dressing room nang harapin niya ang taong mahal niya. Sa wakas ay hindi na napigilan pa ni Song-a ang tunay na damdamin sa kanyang puso. Ang dalawang nagmamahalan ay naghalikan ng mariin. Ang buhay sa hinaharap ay tulad ng inaasahan ni Junyaong. Ang lahat ng mga araw na kasama niya si Song-a ay nagparamdam sa kanya ng labis na kaligayahan. Tinalikuran ni Song-a ang kanyang pangarap sa musika, bumalik sa departamento ng pagpaplano upang magtrabaho at nagbigay ng suporta kay Junyaong. Sa kanyang kaarawan, inilabas ni Junyaong ang singsing na matagal na niyang inihanda upang mag-propose kay Song-a. Kasabay nito, lumitaw din si Hyunho sa harap ni Jung-kyung. Sa pag-ibig, hindi
hindi may iwasang maging matamlay, ngunit sa maraming pagkakataon, hindi ibig sabihin na wala na ang pag-ibig ng dalawang tao. Pagkatapos ng kasabikan, ang natitira ay hindi lang tissue paper. Ang pag-ibig ay talagang dapat ganoon. Dapat magmahal at pangalagaan sa simple at tahimik na paraan. Huwag maghintay na mawala bago magsisi. Binabati ko ang lahat ng nagmamahalan na magkatuluyan. Ito na ang buong nilalaman ng pelikula. Salamat sa inyong panunood. Paalam at hanggang sa muli.